51 Pagpipinta ng bundok at ilog. Malaking halaga ang ibinibigay ni Wang Lin sa mga tumulong sa kanya. Kahit na ang mundo ay mabulok dahil sa paglipas ng panahon, hindi mawawala ang kabutihang loob ni Qing Shui. Laging nagbabayad si Wang Lin sa mga tumulong sa kanya. Inamin ni Qing Shui si Wang Lin bilang isang junior brother mula sa ibang henerasyon dahil sa isang spell at itinuro kay Wang Lin ang mga kumpletong spells. Kumilos din siya bilang isang bundok para kay Wang Lin nang siya ay mahina pa. Junior brother ka, hindi ko hahayaang may manakit sa'yo. Ang linyang iyon ay sapat na upang mapanatili ang init sa puso ni Wang Lin sa loob ng libu-libong taon. Noong mga panahong iyon, kinailangan ni Wang Lin na tumakas sa takot dahil wala siyang kapangyarihang iligtas si Qing Shui. Nagdesisyon siya na basta may pagkakataon, pupunta siya sa Cultivation Alliance at ililigtas ang kanyang senior brother. Si Bai Fan ay isang estranghero kay Wang Lin at hindi niya kinilala si Bai Fan bilang kanyang guro. Ngunit, kinilala ni Wang Lin si Qing Shui bilang kanyang senior brother sa kanyang puso, ang senior brother niya magpakailanman. Malungkot ang buhay ni Qing Shui. Hindi masaya ang kanyang buhay. Ang asawa niya ay namatay sa kanyang mga kamay at ang lahat ng kanyang kamag-anak ay pinatay niya noong siya ay nababaliw. Sa huli, tinatakan siya ni Bai Fan. Namatay ang guro na kanyang iginagalang, ngunit siya ay iniwan buhay dahil sa tatak. Ngunit, ito ay nagdulot kay Qing Shui ng mas matinding sakit. Habang dahan-dahan niyang naaalala ang kanyang mga alaala, siya ay tuluyang nabaliw. Nabaliw mula sa kalungkutan. Naranasan niya ang pagkawasak sa kanyang kabataan. Siya ay prinsipe ng kaharian ng Clearwater. Siya ay tinutugis ng mga mamamatay tao at, sa harap ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa, inisa-isa niya ang kanyang G-Realm. Pagkatapos ay bumalik siya sa kaharian ng Clearwater na may matinding galit at layunin ng pagpatay. Noong gabing iyon, damaloy ang mga ilog ng dugo sa kaharian ng Clearwater. Maraming cultivator ang namatay. Nakamit niya ang kanyang paghihiganti, ngunit ang kagalakan sa kanyang buhay ay nawala. Sa kanyang buhay, ang tanging ginawa niya ay pumatay, pumatay, pumatay. Ang kanyang intensyon ng pagpatay ay nakakagimbal, at habang siya ay pumatay, pumasok siya sa Thunder Celestial Realm. Sa Thunder Celestial Realm, pagkatapos gumugol ng buong buhay sa kalungkutan at pagpatay, nakatagpo siya ng kanyang guro. Nakatagpo rin siya ng babae na nagbigay init sa kanyang malamig at saradong puso. Para sa babae na ito, iniwan niya ang pagpatay at iniiwan ang lahat. Sa huli, naging Celestial Lord Qing Shui siya sa Thunder Celestial Realm. Inisip niya na natagpuan niya ang kagalakan na nawala sa kanya ng maraming taon, at sa mga araw na iyon, talagang masaya siya. Ngunit, ang lahat ng ito ay naglaho sa kanyang pagkabaliw. Parang ang buwan na nakikita sa tubig, napaka-brittle. Kanyang pinatay ang kanyang asawa, at ang dugo nito, na puno ng pagmamahal, ay damaloy sa kanyang mukha. Ang dugong iyon ay nagdulot sa kanyang kaluluwa na magpagalaw at magising mula sa pagkabaliw. Nang magising siya, nakita niyang ang kanyang asawa ay pilit na humihipo sa kanyang mukha gamit ang kanyang kamay. Nang mawala ng lakas ang kanyang kamay at bumagsak, si Qing Shui ay naglabas ng pinakamalupit na sigaw sa kanyang buhay. Simula noon, wala nang kaligayahan sa kanyang buhay. Ang sigaw na nagmula sa Cultivation Planet ay nagdulot kay Wang Lin na manginig. Ang kanyang composure sa mata ay nag-collapse, hindi na siya makapagsalita ng kalmado. Damaloy ang kasiyahan sa kanyang mata. Hindi patay si Qing Shui. Bagamat ang kanyang sigaw ay puno ng kabaliwan at pagpatay, nagsimula ng tumawa si Wang Lin. Ang kanyang tawanan ay puno ng kaligayahan dahil alam niyang hindi patay si Qing Shui. Hanggat hindi patay si Qing Shui, tiwala si Wang Lin na kayang-kaya niyang ibalik ang tamang pag-iisip ni senior brother Qing Shui. Ang Just Flame Black Dragon ay tinamaan ng sigaw mula kay Qing Shui habang ito ay tumatakbo patungo sa planeta, kaya't nayanig ang katawan nito. Nararamdaman ng Black Dragon ang intensyon ng pagpatay mula sa sigaw at ang matinding essence ng pagpatay. Naglakad si Wang Lin at tumawa. Hinawakan niya ang Black Dragon at itinapon ito sa likod niya. Papalayain kita. Pero kung pumatay ka ng kahit isang tao sa Inner Realm, sisirain kita. Nayanig ang katawan ng Black Dragon at pagkatapos ay ipinakita nito ang hindi maipaliwanag na kasiyahan. Tumanggo ito kay Wang Lin bago nawala ng walang bakas. Ang anyo ni Wang Lin ay nagbigay ng matinding gintong liwanag, at sa isang hakbang, lumapit siya sa planeta. Sa puntong ito, ang maraming maliliit na planeta na bumubuo sa kanang braso ay sumugod patungo kay Wang Lin. Matapos malaman na buhay pa si Qing Shui, naubos na ang pasensya ni Wang Lin. Hindi na niya pinigilan ang puwersa ng pagtanggi sa kanyang katawan. Nang dumating ang braso, nawala ang gintong liwanag sa kanyang katawan at 7 gintong bituin ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kilay. Binuo ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at tinamaan ang papalapit na braso.
Sumabog ang malalakas na tunog, at bumagsak ang malaking kanang braso ng cultivation planet, na nagpalipad ng maraming piraso sa lahat ng direksyon. Pumihit si Wang Lin ng saglit at mabilis na bumangon. Sa puntong iyon, ang kaliwang braso ng cultivation planet ay mabilis na lumapit at sumugod patungo sa kanya. Umalis. Isang kisap ng gintong liwanag mula sa mga mata ni Wang Lin habang tinitingnan niya ito. Isang kidlat na gintong ilaw ang sumabog, at ito ay nababalutan ng gintong apoy. Tumama ito sa kaliwang braso ng cultivation planet. May sumabog na tunog ng kidlat at maraming bitik ang lumitaw sa kaliwang braso ng planeta. Pumasok ang gintong apoy sa mga bitik, at habang kumakalat ang init, bumagsak ang braso. Parang wala ng puwersa na makakapigil kay Wang Lin at ang kanyang desisyon na iligtas si Qing Shui. Sa kanyang ikatlong hakbang, narating ni Wang Lin ang ibabaw ng malaking planeta. Sa puntong ito, kumislap ang mga mata ng matandang lalaki at itinaas ang kanyang mga kamay. Forma ng mga kamay sa isang seal at pagkatapos ay isinara ito bago biglang buksan. Sa sandaling lumitaw ang seal, ang buong planeta ay nayanig at gumalaw ang lupa. Maraming bundok ang bumagsak at dalawang malalaking hanay ng bundok ang dahan-daang tumaas. Mula sa malayo, ang mga hanay ng bundok na ito ay parang tuwid at may haba ng 10,000 kilometro, magkapareho sa isa't isa. Parang dalawang sanga, at kung may scroll sa pagitan nila, magmumukha itong isang pintura na nakalatag. Pagpipinta ng bundok at ilog, protektahan ng alliance. Isang sinaunang boses mula sa matandang lalaki. Sa puntong ito, may mga ripples na lumitaw sa pagitan ng dalawang bundok. Mula sa malayo, parang isang pintura ito. Nang lumitaw ang pintura, ang buong planeta ay nayanig. Pagkatapos ay nag-echo ang mga ripples at nagsimulang lumipad ang tinta na parang may kaluluwa. Nagtipo ito sa harap ng matandang lalaki at bumuo ng isang phantom na pintura na higit sa 100,000 talampakan ang taas. Ang pintura ay lumaganap at naging mas malinaw. Puno ito ng magagandang bundok at ilog. Nakakita na si Wang Lin ng pagpipinta ng bundok at ilog dati. Mayroong isang screen na may kopya ng pagpipinta ng bundok at ilog. Ngayon, si Wang Lin ay tumitingin sa tunay na pagpipinta ng bundok at ilog na isang yaman mula sa Rain Celestial Realm. Noong panahon na iyon, ang Cultivation Alliance ang unang pumasok sa Rain Celestial Realm nang ito ay gumuho, at nakakuha ng maraming yaman. Mukhang totoo nga. Nakaramdam si Wang Lin ng isang malakas na presyon habang tinitingnan ang pagpipinta ng bundok at ilog. Nararamdaman pa ni Wang Lin ang mga Just Flame sa loob. Mukhang may mga disipulo ng Just Flame sa loob. Ang pagpipinta ng bundok at ilog ay bumuo ng sarili nitong realm, at ang pinagmulan nito ay hindi alam ng marami. Sa puntong ito, ang pagpipinta ng bundok at ilog ay bumukas at mabilis na kumalat. Isang puwersa ng pagsuso ang lumitaw at sinubukang hilahin si Wang Lin papasok. Sa puntong ito, naramdaman ni Wang Lin na siya ay tinatanggal ng Nether Beast. Parang ang espasyo mismo ay nasisipsip ng pagpipinta ng bundok at ilog. Nagkaroon ng pakiramdam ng oras, parang maraming taon na ang lumipas habang ito ay sumisipsip. Ang mga damit ni Wang Lin ay pumapalipad at itinaas niya ang kanyang kanang kamay habang kumikislap ang kanyang mga mata ng ginto. Habang ang pagpipinta ng bundok at ilog ay sumisipsip, kumalat ang maraming ripples at isang malakas na tunog ng kidlat ang narinig mula sa malayo. Isang malaking marka ng palad ang biglang lumitaw sa itaas ni Wang Lin at ng pintura. Ang mga linya ng palad ay malinaw na malinaw. Ang mas nakakagulat ay ang gintong liwanag na ibinubuga ng markang ito at ang nakakagimbal na celestial spiritual energy na kumalat sa brilliant void. Ang celestial spiritual energy na ito ay labis na puro, higit pa sa celestial thunder at apoy na ginamit ni Wang Lin kanina. Umabot ito sa isang nakakakilabot na antas. War Spirit Print. Ang pinaka-orihinal na War Spirit Print na ginamit ni Wang Lin gamit ang kanyang celestial bloodline. Ang celestial na katawan na parang isang orihinal na kaluluwa sa loob ng katawan ni Wang Lin ay naglabas ng malaking halaga ng celestial spiritual energy sa kanyang kanang braso. Dahil dito, ang War Spirit Print ay napuno pa ng mas maraming celestial spiritual energy. Ang ganitong purong celestial spiritual energy na lumitaw sa Brilliant Void Star System ay katulad ng pagbagsak ng isang patak ng tubig sa kumukulong langis. Sa sandaling bumagsak ang tubig sa langis, ito ay sisibog. Simula nang ipanganak ang Brilliant Void Star System, wala pang ganitong purong celestial spiritual energy ang lumitaw. Sa sandaling lumitaw ang War Spirit Print, ang purong celestial spiritual energy ay nagdulot ng isang napakalakas na alon. Pinagulat nito ang maraming tao at nagdulot sa kanila ng labis na pagkabigla. Sa Summoned River, bagamat ito ay bumagsak sa Outer Realm, may isang binatang walang marka sa pagitan ng kanyang mga kilay na naglalakad na may tamlay na ekspresyon. Nasaan na yung lugar na binanggit ni Uncle Master Ma? Bakit ganito kahirap hanapin?
dapat andito na, pero hindi ko pa rin mahanap ang entrance, bulong ng binata, tapos biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang ganitong pagbabago ay hindi pa nangyari sa kanyang mukha mula nang dumating siya sa inner realm. Ito ay, celestial spiritual energy. Ang celestial spiritual energy na ito ay sobrang purong wala pang maihahambing si Uncle Master Ma. Isa itong Royal Celestial. Sino kaya ito? Sino ang bumaba? Diyos ko, paano nakarating dito ang isang Royal Celestial, paano nila ito nahanap? Ang misteryosong Old Ghost Zone at ang maharlikang Ancient Celestial Realm ay nagulat din sa celestial spiritual energy na ito. Kabanata 1552. Anong sinabi mo? Sa All Heaven Star System, ang halos wasak na Thunder Celestial Realm ay ngayon ay isang guho. Walang bakas ng anumang buhay na nilalang doon. May mga kumikislap na sirang espasyo na magdidikit at mawawala. Parang mga sirang piraso na tinatangay ng hangin. Kinuha ni Master Flamespark ang karamihan sa mga kontinente sa Thunder Celestial Realm. Ang natira ay ilang mga hindi regular na bato na dahan-daw ang lumulutang sa loob ng pira-pirasong mundong ito. Sa kailaliman ng guhong Thunder Celestial Realm, may isang bilog na liwanag. Ang bilog na ito ay halos 10,000 talampakan ng lapad at parang isang bola ng liwanag. Sa loob, makikita ang isang kubo na gawa sa damo, at nakapalibot ito ng mga bulaklak at halaman. Sa loob ng kubo ay nakaupo ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim. Hindi siya nag-iisip kundi hawak ang isang berdeng dahon, na parang tinitingnan ng mga ugat nito. Ang matandang lalaki ay isang napakalakas na cultivator na lumitaw sa unang labanan, si Old Ghost Zone. Walang nakakaalam kung saan nagtatago si Old Ghost Zone o kung sino ang mag-aakalang nagtatago siya sa gumuho na Thunder Celestial Realm. Habang hawak ni Old Ghost Zone ang berdeng dahon at maingat na tinutukan ito, bigla niyang tinitigan ng malayo. Kumislap ang kanyang mga mata, ngunit kung titingnan mong mabuti, makikita mong may mahinang kulay ginto sa mga ito. Ngunit ang kulay ginto ay sobrang hina, halos hindi makita. Celestial. Napakaliit ng mga mata ni Old Ghost Zone at nag-collapse ang berdeng dahon sa kanyang kamay. Si Old Ghost Zone ay nagulat at dahan-dahang tumayo. Ang mga mata niya ay kumislap na parang sisirain niya ang kalawakan upang makita kung ano ang nagdulot ng pakiramdam na ito. Kaya niyang makita ang buong mundo, pati na ang inner at outer realm, ngunit sa mga sandaling iyon, hindi niya mahanap ang taong nagbigay sa kanya ng pakiramdam na ito. Maaaring isang Royal Celestial. Nagulat si Old Ghost Zone at huminga ng malalim. Tumahimik siya at tumagal ng ilang sandali bago siya kumalma. Alam niyang kung ang dugo ng isang tunay na celestial ay malinis at marangal, magiging sanhi ito upang maramdaman niya ang celestial spiritual energy ngunit hindi niya matukoy kung saan ito nagmumula. Ito ay isang napaka-misteryosong spell, isang bloodline spell. Mas purong celestial ang dugo ng celestial, mas mahirap para sa iba na mahanap siya. Pati na ang pangkalahatang lokasyon ay parang tinatakpan ng hamog. Dahil dito, inisip ng binata mula sa Summoned River na may isang celestial na bumaba. Hindi niya nakita kung ano ang nangyayari sa Alliance Headquarters, naramdaman lang niya ang nakakagulat na celestial spiritual energy mula sa inner realm. Ang celestial na bumaba ay may napakapurong bloodline at dapat may marangal na katayuan. Gayunpaman, ang kanyang cultivation level ay hindi mataas, isang rank 7 celestial lang. Nakakuha ako noon ng malaking swerte at nanalo ng celestial inheritance. Ang aking kasalukuyang cultivation level ay early stage void tribulan, nakatumbas ng isang earth celestial. Kung makuha ko ang kanyang bloodline. Tahimik na nagmuni-muni si Old Ghost Zone. May isa pang lugar sa inner realm. Ang lugar na ito ay isang malawak na lupain at may mahinang kalangitan. Nasa loob ito ng inner realm, ngunit sa parehong oras, hindi ito umiiral. Mas tama, ito ay isang mundo na nagsasalubong sa inner realm ngunit nakatigil sa itaas ng inner realm. Ito ay isang painting na nagtatago sa loob ng isang painting. Tanging pagkatapos punatin ng unang painting ay makikita ang katotohanan sa loob. Mayroong walang katapusang mga estatwa ng mga sinaunang Diyos, sinaunang demonyo, at sinaunang diablo na nakakalat sa buong lugar na ito. Ito ang lugar na nakita ni Wang Lin nang dumaan siya sa kanyang divine retribution. Dito rin nagmula ang binata mula sa Summoned River. Ito ang tinatawag na Ancient Celestial Realm na ayon sa mga balita sa inner realm ay nawawala na. May halos 10,000 estatwa dito, at nakakalat sila sa buong lugar na ito. May 4 na estatwa sa gitna na mas malaki kaysa sa iba. Ang sinaunang Diyos ay walang ancient god star sa kanyang mga kilay. Parang inabsorb ng isang tao. Kapag tiningnan mong mabuti, may malalim na butas sa pagitan ng mga kilay ng sinaunang Diyos. May isang anyo na nababalutan ng gintong liwanag na nakaupo sa loob ng butas. Ang 3 pangunahing estatwa ay pareho. Celestial Spiritual Energy. Anong makapangyarihang Celestial Spiritual Energy?
Kung makuha ito ni Master, mapapalakas nito ang kanyang paggising at maibabalik ang kanyang alaala. Ang gintong anyo sa loob ng unang estatwa ay bumulong bago itaas ang kanyang kanang kamay upang hawakan ang sinaunang Diyos. Ngunit pagangat niya ng kamay, may kakaibang puwersa mula sa sinaunang Diyos na mabilis na nagtipon sa pagitan ng mga kilay at naging isang kakaibang seal. Hinawakan ng gintong anyo ang seal at itinulak pabalik. Isang galit na hiyawang nanggaling mula sa loob ng butas. Sa loob ng ikalawang estatwa, may isa pang gintong anyo, at siya'y dahan-daang nagsalita, kasama, huwag nang sayangin ang anumang celestial spiritual energy. Itong seal ay nakakulong sa atin ng maraming taon, ngunit hindi magtatagal at makakalabas tayo. Vermilion Bird, magaling ka sa pagpaplano. Ano ang tsansa na magtagumpay ang plano? Isang malungkot na boses ang nagsalita mula sa ikatlong estatwa. Hindi mabibigo, at malapit nang lumabas ang resulta. Ang mga apat na malaking estatwa ay nagsil sa apat na malalaking general ng Ancient Celestial Emperor, ang Azure Dragon, ang White Tiger, ang Vermilion Bird, ang Black Tortoise. Kung nandito si Wang Lin at nakita ito, magugulat siya. Ang una niyang naiisip ay kung ang tunay na Vermilion Bird ay sealed dito, sino naman ang tao na nagpahayag na siya ang unang henerasyon ng Vermilion Bird? Brilliant Void Star System, Alliance Headquarters. Itinutok ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay sa langit at ang malaking palm print ay bumagsak sa mountain and river painting. Tahimik ang ekspresyon ni Wang Lin, ngunit seryoso siya. Nang magising si Master Long Pan, nasa Nirvana Void Stage lang siya, kaya ni Wang Lin na sirain ang kanyang dalawang braso. Ngunit nang lumabas ang mountain and river painting, si Master Long Pan, na pinagsama sa planeta, ay nagbigay ng makapangyarihang aura ng mid-stage Spirit Void Cultivator. Sa mga Just Flames mula sa mountain and river painting, ang kanyang aura ay lalong naging solid at totoo. Hindi nagulat si Wang Lin na si Master Long Pan ay isang third-step cultivator na may Just Flames. Siya ay guro ni Master Zongzuan at nabuhay bago gumuho ang Celestial Realm. Kasabay siya ng nakaraang Lord of the Sealed Realm. Bago gumuho ang mga apat na Celestial Realms, ginagamit sila upang makalikha ng Just Flames. Si Master Long Pan ay tiyak na nakakuha ng isang malaking swerte noong panahong iyon. Kahit hindi pa alam kung kailan siya kailangang magsama sa planeta, tiyak na napakabigat ng kanyang kapangyarihan. Mid-stage Spirit Void. Tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin at kumislap ang kanyang mga mata. Kahit mukhang madali niyang napatay si esteemed teacher Tian Zhao, sa katunayan, ginamit niya ang buong lakas niya at hindi inisip ang mga kahihinatnan ng rejection force. Iyon na ang kanyang hangganan. Malubha ang mga kahihinatnan at mahirap supilan ng rejection. Pumutok ito sa kanyang katawan, na parabang ang katawan niya ay maghihiwalay. Kahit hindi ito nakikita ng iba, matindi ang pagdurusa ni Wang Lin. Ngayon, kinakaharap niya ang isang mid-stage Spirit Void Cultivator, wala siyang tiwala. Kaya naman itinaya niya ang lahat at ginamit ang War Spirit Print. Ang paggamit ng War Spirit Print ay pangalawang pagkakataon na ginamit ni Wang Lin ang kanyang buong lakas nang hindi inaalala ang rejection force. Ang lahat ng celestial spiritual energy sa kanyang katawan ay sumabog at ang rejection force ay damaloy sa buong katawan niya. Ang mga ugat sa ilalim ng kanyang damit ay namamaga at malinaw na nakikita. Ngunit hindi alintana ni Wang Lin ito, dumating siya dito upang iligtas si Qing Shui. Ililigtas niya si Qing Shui kahit anong mangyari. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay matindi at naglakad siya ng isang hakbang. Binigyan niya ang kanyang kanang kamay ng pababa at isang malakas na tunog ng kulog ang umalingaw-ngaw. Matapos sumipsip ng maraming celestial spiritual energy, ang War Spirit Print ay naging isang tunay na celestial spell. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umabot sa kalangitan. May malaking alon sa paligid ng palad habang papalapit ito sa mountain and river painting. Mula sa malayo, mukhang nakakagulat ang tagpong ito. Parang sisirain ng palad ang mountain and river painting bago ito hilahin. Sa mga sandaling iyon, ang alon sa paligid ng palad ay dumaan sa mountain and river painting. Tumindi ang suction force mula sa mountain and river painting at nagdulot ng pagbaluktot ng alon. Sa sandaling magbaluktot ang alon, tinamaan ng giant palm ang mountain and river painting. Sumabog ang mga tunog ng kulog sa buong mundo at naging isang makapangyarihang impact na kumalat sa lahat ng direksyon. Naramdaman ni Wang Lin ang panginginig ng katawan at dugo ang damaloy mula sa kanto ng kanyang bibig. Tumigil siya ng ilang hakbang at mabilis na sumabog ang rejection force sa kanyang katawan. Umiikot ito sa kanyang katawan. Ang kanyang origin soul-like celestial body ay galit na umaatake sa kanyang laman. Sumabog ang kanyang laman upang sirain ang celestial body. Ang pagkabangga ng dalawang puwersa ay nagdulot ng tunog ng punit sa katawan ni Wang Lin, na parang maghihiwalay ang kanyang katawan. Habang ang War Spirit Print, tinamaan ang mountain and river painting at hindi inaasahan na tinanggal ang isang sulok nito.
Pumasok ito sa painting at winasak ang lahat ng mga bundok at ilog sa loob. Gayunpaman, ang Mountain and River painting ay sobrang misteryoso. Sa sandaling gumuho ang mga bundok at ilog, mabilis silang muling idinrawing sa painting. Kasabay nito, isang malaking palm print ang lumitaw at parang sinimulan nitong pag-aralan ang War Spirit print. Sandali lang, ito ay naging hugis at nakipagbanggaan sa War Spirit print ni Wang Lin. Ang mga malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw-ngaw at ang buong mundo ay nayanig. Ang aura mula sa matandang lalaki sa loob ng planeta ay tila tumaas muli, na nagpapakita ng nakakatakot na lakas ng isang peak mid-stage Spirit Void Cultivator. Sino mang aatake sa Alliance ay wawasakin. Isang sinaunang boses ang sumambulat at pagkatapos ay mabilis na gumaling ang Mountain and River painting na napunit. Ito ay kumalat at bumaba patungo kay Wang Lin. Si Wang Lin ay ngumiti ng galit at tumitig sa matandang lalaki sa loob ng puting liwanag. Inihagis niya ang kanyang kanang kamay at isang pana ang lumabas mula sa kanyang katawan. Anong silbi ng inyong alliance? Ang Outer Realm ay sumalakay at ang Inner Realm ay labis na nagdusa. Ang Cloud Sea ay halos nawasak, ang Summoned River ay bumagsak, ang All Heaven ay nagsusumikap, at ang Brilliant Void ay nahihirapan. Ngunit ang inyong disipulo ay naging alipin ng Outer Realm at ang inyong alliance ay inagaw ng Outer Realm. Mayroon ding 7-colored realm na nagtatago dito. Ako ang kasalukuyang Lord of the Sealed Realm. Dumating ako upang wasakin ang 7-colored realm at iligtas ang aking senior brother na si Qing Shui at patayin ang mga Outer Realm cultivators. Anong karapatan niyo para pigilan ako? Ano, ang sinabi mo? Ang sinaunang boses ay huminto sandali. Kabanata 1553 Master Zhong Zuan. Nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki sa loob ng puting liwanag pagkatapos marinig ang sigaw ni Wang Lin. Itinaas niya ang kanyang ulo at ang kanyang sinaunang tingin ay tumitig kay Wang Lin. Ikaw ang Lord ng Sealed Realm. Hawak ni Wang Lin ang pana gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ang string ng pana ay orihinal na punit, ngunit nang mag-fuse siya kay Wang Lin, ito ay bumalik sa dati. Gayunpaman, ang paghila sa string ng pana ay katulad ng paghila sa tendons ni Wang Lin. Ngunit hindi alintana ni Wang Lin ang mga posibleng epekto ngayon. Bagamat siya ay kasing tuso ng demonyo, hindi nagbago ang kanyang personalidad. Kapag nagdesisyon siya sa isang bagay, hindi siya uurong. Ililigtas niya si Qing Shui anuman ang mangyari. Hinawakan ni Wang Lin ang bowstring gamit ang kanyang kanang kamay. Dahil dito, ang mga ugat sa kanyang mukha ay namaga. Naglabas siya ng isang sigaw at hinayla ang bowstring pabalik. Matapos hilahin ang bowstring, naramdaman ni Wang Lin ang bawat tendon sa kanyang katawan na hinihila. Pamatla ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay namumula. Sa sandaling ito, hindi alintana ni Wang Lin ang rejection force o ang paghila sa kanyang mga tendons. Ang tanging iniisip niya ay kung paano patayin ang sinumang hamarang sa kanya upang mailigtas si Qing Shui. Maaari mong itanong sa iyong disipulo kung totoo o hindi ang sinabi ko. Malamig ang mga salita ni Wang Lin, at hinailan niya ang string ng isang bahagya pang higit. Ang lakas sa loob ng pana ay kayang gibain ng mundo. Tumingin ang matandang lalaki sa loob ng puting liwanag sa pana sa kamay ni Wang Lin at lumabas ang pagkalito sa kanyang mga mata. Ito ang unang pagkakataon na siya ay nagising mula noong siya ay natulog, at siya ay ginaisang ng kanyang disipulo. Hindi niya alam ang nangyari bago at pagkatapos, nakita lamang niya si Wang Lin na sinusubukang sirain ang planeta. Ang mga salita ni Wang Lin ay umugang sa kanyang isipan. Bagamat matagal siyang natulog, naaalala niya na siya ay isang cultivator ng Inner Realm at ang tulong na kanyang natanggap mula sa Lord of the Sealed Realm. Habang nag-iisip, tinignan ng matandang lalaki ang malaking planeta sa ibaba niya at inugoy ang kanyang kanang kamay. Tatlong katauhan ang napalibutan ng puting liwanag at hilahin mula sa planeta. Ang tatlong katauhan ay tatlong natatakot na matandang lalaki. Isa sa kanila ay si Master Zhong Zuan, ngunit ang hitsura nito ay nagbago mula sa isang kalagitnaang edad patungo sa isang matandang lalaki. Ang dalawa sa kanyang tabi ay ang dalawang pinuno ng elders ng Alliance. Ang mga senior elders ay nanginginig habang tinitingnan ng matandang lalaki sa puti ng may paggalang. Lumuhad sila at nagsabi, "Pagbati, Grand Elder." "Pagbati, Guro." Si Master Zhong Zuan ay sobrang nerbyoso. Siya ay natakot pagkatapos marinig ang lahat ng sinabi ni Wang Lin. Mabilis siyang nag-iisip kung anong sasabihin. "Guro, hindi tulad ng sinabi ng junior, ito ay," inangat niya ang kanyang ulo habang nanginginig at sinubukang magpaliwanag. Ngunit si Master Long Pan ay tumingin ng malamig kay Master Zhong Zuan. Dahil dito, nalunok ni Master Zhong Zuan ang kanyang mga salita. Ang kanyang katawan ay nanginginig at hindi siya naglakas loob magsalita. "Ikaw ay si Zhang Shi, nang ikaw ay matulog, ikaw ay isang bata sa ilalim ko."
Ang tingin ni Master Longpan ay tumingin sa matandang lalaki sa kaliwa. Tama, Junior ay si Zhang Shi. Ang mga mata ng matandang lalaki ay puno ng kasiyahan. Hindi niya inaasahan na maalala siya ni Master Longpan. Sabihin mo sa akin kung totoo o hindi ang sinabi ng taong ito. Ang boses ni Master Longpan ay kalmado, ngunit puno ng majesty. Ang mga mata ni Zhang Shi ay puno ng pag-aalinlangan at takot habang automatikong tinitingnan si Master Zhongzuan. Walang silbi. Si Master Longpan ay nagbuga ng malamig na hininga at inugoy ang kanyang kanang kamay. Isang sinag ng puting liwanag ang tumama sa matandang lalaki. Sumigaw ang matandang lalaki at ang kanyang katawan ay sumabog sa laman at dugo na tumalsik kay Master Zhongzuan at sa isa pang matandang lalaki. Malamig na pinanood ni Wang Lin. Hinayla ng kanyang kanang kamay ang bowstring pabalik ng kaunti. Matapos patayin si Zhang Shi, tiningnan ni Master Longpan si Master Zhongzuan na nagpakita ng matinding pagsisisi. Si Master Longpan ay nagbuntong hininga at hinawakan ng isa pang elder. Ang isa pang elder ay nagbigay ng takot na sigaw habang ipinahawak ni Master Longpan ang kanyang kamay sa ulo ng elder. Ang malakas na divine sense ni Master Longpan ay dumaan sa isipan ng elder. Habang ito ay ginagawa, lalo pang dumilim ang ekspresyon ni Master Longpan. Traidor! May lakas ka ng loob. Hinigpitin ni Master Longpan ang kanyang kanang kamay at ang matandang lalaki ay sumigaw bago tuluyang nawasak. Pamatla ang mukha ni Master Zhongzuan at automatikong umatras ng ilang hakbang. Lumuhad siya sa lupa na puno ng takot at ang kanyang boses ay nagiging distorted. Guro, maawa ka. Guro, maawa ka. May dahilan ang lahat ng ito. Ang mga Outer Realm Cultivators ay sumalakay at hindi kayang lumaban ng Inner Realm. Kahit na lumaban ng Disciple, walang saysay. Kinailangan ng Disciple na magbantay sa Alliance. Para magpatuloy ang Alliance, kinailangan ko gumawa ng kasunduan sa mga Outer Realm, ipinangako ng Sovereign Council ng Outer Realm na protektahan ng Alliance. Guro, matagal kang natulog, kaya hindi mo alam na halos 1,000 taon na ang nakalipas, ang All Heaven ay sumalakay sa Alliance. Ang Alliance ay nawasak at tanging ang Alliance Headquarters lamang ang naiwan. Noong panahong iyon, sinubukan ng Disciple na tawagin ka, ngunit hindi ka sumagot. Wala akong pakialam sa Inner Realm. Kung sila ay dumating at sinalakay ang aking alliance, bakit hindi ko tutulungan ang mga Outer Realm Cultivators? Bukod pa rito, ang Seven-Colored Realm ay natagpuan mo, guro. Ang mga Outer Realm Cultivators na dumating ay pinatay mo at tinatakan mo ang Seven-Colored Realm. Itinatag mo pa ang Alliance Headquarters dito upang bantayan ang realm na ito. Matagal kang natulog kaya hindi mo alam ang mga pagbabago na nangyari sa mga nakaraang taon. Anong silbi ng mamatay para sa Inner Realm? Ang Sovereign ng Outer Realm ay napakalakas. Natatakot akong hindi pa rin kayang labanan ng guro. Ano ang ating laban? Ang pagkatalo ng Inner Realm ay tiyak na mangyayari at hindi mo na mababago, guro. Sa iyong lakas, maaari tayong lumipat sa Outer Realm at makamit ang napakalaking kapalaran doon. Bakit magtitiis pa para sa Inner Realm? Ikaw. Tinitigan ni Master Longpan si Master Zhongzuan at ang pagsisisi sa kanyang mga mata ay lalo pang naging matindi. Hindi niya talaga nahanap ang marami sa alaala ng Elder. Ang lahat ng ginawa niya ay upang takutin si Master Zhongzuan. Hindi alam ni Master Zhongzuan ito at sinabi ang lahat ng ito dahil sa takot. Walang pakialam kung gaano kalaki ang paglaban ng Inner Realm, wala itong kinalaman sa Outer Realm. Hanggang hindi sila pumasok, hindi madyay gising ang matandang ito. Ang pag-angat at pagbagsak ng Alliance ay nakasalalay sa tadhana. Pinayagan ko kayong itatag ang Alliance hindi para kontrolin ang Brilliant Void, kundi upang palakasin ang ating mga cultivators sa malupit na kapaligirang ito. Lahat ng ito ay para sa laban kontra sa Outer Realm. Buntong hininga ni Master Longpan. Cultivation Alliance, ang dahilan kung bakit nakipagkasundoan ang Outer Realm sa inyo ay dahil nakita nila ako sa loob ng planeta. Sinabi mo rin sa kanila ang aking pagkakaroon kapalit ng isang napakagandang kapalaran. Napakaunawang ni Master Longpan ang kanyang disipulo. Tinitigan niya si Master Zhongzuan na namumutla at sa kanyang mga mata ay nakita ang nakaraan bago pa magkaroon ng Cultivation Alliance. Isang batang pulubi ang umaakyat sa bundok na may determinasyon. Inabot ng batang iyon ng 17 araw upang makarating sa kanya na puno ng dugo. Lahat ng ito ay dahil nais ng katawan na mag-cultivate. May isang rumor sa kanyang bayan na kapag umakyat ka sa bundok, at kung kayo ay tadhana, maaari mong makita ang isang immortal. Song-er, sinabi mo noong iyong kabataan na ang iyong pinakamalaking hangarin ay maging mayaman at makauwi, nagsimula nang magbalik tanaw si Master Longpan at ang kanyang boses ay unti-unting naging magaan. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagbigay ng labis na kawalan ng pag-asa kay Master Zhongzuan.
Ang katawan nito ay nanginginig at sumigaw. Guro, ang disipulo ay hindi talaga naghangad na buksan ang seal ng Seven-Colored Realm. Si Celestial Lord Qing Shui ang pumatay patungo dito at pinilit ang disipulo na buksan ang seal. Siya ang nagbukas ng Seven-Colored Realm. Wala akong kinalaman dito, siya ang may kasalanan. Nagmatigas ang mga mata ni Wang Lin kay Master Zongzuan. Si Master Flamespark ay puno ng galit, at maging ang kanyang paghinga ay humirap. Hindi tila narinig ni Master Longpan ang mga salitang iyon. Ang kanyang tingin kay Master Zongzuan ay lalong naging magaan. Noong panahong iyon, hindi maganda ang iyong katawan at hindi ka makapag-cultivate. Pinagmalasakitin ko ang iyong lakas ng loob at tinulungan ang iyong katawan. Nakuha ko ang Heavenly Five Veins para sa iyong katawan at binigyan kita ng Dao Bones, ngunit ngayon, wala ka ng Dao Heart. Nagbalik tanaw si Master Longpan at nagbuntong hininga. Inugoy niya ang kanyang kanang kamay at isang puting bagyong lumitaw. Malaking pagbabago ang nangyari kay Master Zongzuan at siya ay nagtakbo ng mabilis. Nagbigay siya ng malungkot na sigaw. Guro, maawa ka. Guro, huwag akong patayin. Guro. Ang disipulo ay alam na siya ay nagkamali, inamin ng disipulo ang kanyang pagkakamali, guro. Siya ay umatras na puno ng desperasyon. Nang magsara ang bagyo, nagbigay siya ng isang miserable na ngiti at pumikit. Ang bagyo ay pumulupot sa kanya ngunit hindi siya nasaktan. Sa halip, ito ay hinayla siya patagilid kay Master Longpan at labas sa range ng pana ni Wang Lin. Ikaw ay gumawa ng isang napakalaking kasalanan at nagdala ng kalamidad. Wala ka ng Dao Heart ng isang cultivator ng Inner Realm, ngunit ikaw ay aking disipulo, may responsibilidad ako sa mga kasalanan ng aking disipulo, aakayin kita upang bayaran ang iyong mga kasalanan, tinitigan ni Master Longpan si Master Zongzuan at pagkatapos ay yumuko kay Wang Lin. Lord of the Sealed Realm, ako ang mananagot sa lahat ng kasalanang kanyang nagawa. Itinaas ni Master Longpan ang kanyang kanang kamay at tinama ang kanyang dibdib. Nag-ubo siya ng isang pagdura ng Essence Origin Energy at ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Ang cultivation planet sa ibaba niya ay agad na naging kulay abo. Ang mga halaman ay natuyo, ang mga bundok ay bumagsak, ang mga ilog ay na-evaporate, at ang mga kanal ay lumawak. Ang buong planeta ay gumuho. Habang ito ay bumagsak, ang mga hibla ng puting gas ay lumabas at pumasok sa katawan ni Master Longpan. Kasabay nito, nagsimula ang isang ethereal fire na magliyab sa loob ng kanyang katawan. Putulin ko ang aking vitality, at kapalit ay susunugin ko ang aking origin soul upang maabot ko ang lakas ng early stage arcane void, patayin ko ang lahat ng outer realm cultivators sa inner realm, sirain ang natitirang seven-colored realms, at kunin ang summoned river kapalit ng buhay ni Master Zongzuan. Pinag-ipon ni Master Longpan ang kanyang mga kamay kay Wang Lin bago tinitigan si Master Zongzuan ng isang banayad na tingin. Guro. Si Master Zongzuan ay nagbalik ng kanyang kamalayan at nagsimula siyang magsamba sa lupa. Ang mga mata niya ay puno ng matinding kalungkutan at matinding pagsisisi. Terena, buntong hininga ni Master Longpan. Kinuha niya si Master Zongzuan at naglakad patungo sa kalayuan. Naiintindihan ko ang aking disipulo, palagi niyang inihahanda ang parehong posibilidad. Ang dahilan kung bakit ligtas si Celestial Lord Qing Shui ay dahil ginawa niya ito para sa kanyang sariling kaligtasan. Habang ang kanyang boses ay umalingaw, ang isang puting bagyo ay dumaan patungo sa Dagwang Spatial Rift. Ang mga tunog ng pag-crack ay umalingaw at ang pulang liwanag ay bumagsak, na nagbubukas ng 7 kulay ng liwanag. Nandoon si Qing Shui. Kabanata 1554 Itim na Pagong. Master Flamespark, ang nangyaring nakaraan ay hindi tulad ng iniisip mo, puno ng pagsisisi at kalungkutan si Master Zongzuan patungkol sa kanyang guro. Habang umaalis, tiningnan niya si Master Flamespark ng may komplikadong ekspresyon. Walang hangin sa kalawakan ng mga bituin, at kahit na may hangin, ito'y sanhi ng isang spell. Ang bagyong nilikha ni Master Longpan ay winasak ang pulang liwanag at pinakawalan ng lahat ng mga seal, kaya't malinaw na lumabas ang seven-colored realm sa harap ni Wang Lin. Habang ang 7 kulay ng liwanag ay nagningning mula sa puwang, isang sigaw ng kabaliwan ang lumabas mula rito. Isa itong sigaw ng hayop na puno ng uhaw sa dugo at hangarin ng pagpatay. Habang nakikinig sa sigaw na ito, kumalma si Wang Lin. Tahimik niyang tinitigan ang 7 kulay ng puwang, at matapos ang ilang sandali, tumingin siya kay Master Flamespark. Ang tingin ni Master Flamespark ay nakatutok pa rin sa lugar na pinuntahan ni Master Zongzuan. Ang galit sa kanyang mga mata ay malakas. Hindi alam ni Wang Lin ang tungkol sa alitan sa pagitan ni Master Flamespark at ni Master Zongzuan. Gayunpaman, nakikita niya na ginawa ni Master Flamespark ang lahat ng kanyang makakaya upang salakayin ang alliance pagkatapos makatakbo papuntang All Heaven, kaya't malinaw na ang alitang ito ay kasing lalim ng dagat. Huwag mong asahan na matutulungan kita sa bagay na ito, buntong hininga ni Wang Lin. Alam niya ang lakas ng galit, sapat na itong magdulot ng kabaliwan.
Tahimik na nag-isip si Master Flamespark, at matapos ang ilang sandali, ibinaba niya ang kanyang tingin. Pagkatapos, pinagsama niya ang kanyang mga kamay at bamulong, ang usapin sa pagitan ko at ni Master Zongzuan ay pribado, kaya't hindi kailangang mag-alala ang Lord ng Sealed Realm. Mas mahalaga ang kabuuang sitwasyon, at nauunawaan ko ito, kung sa pagtatapos ng digmaang ito ay mamatay ako, matatapos na ang lahat, at ganoon din kung siya ang mamatay. Ngunit kung sa huli ay pareho kaming buhay, panahon na para ako ay maghayganti. Itinatago ni Master Flamespark ang galit sa kanyang mga mata. Tinitiis niya ito sa loob ng maraming taon at wala siyang problema kung maghihintay pa siya ng kaunti. Hindi niya kayang kalimutan ang nangyari noon. Magkaibigan sila dati ni Master Zongzuan. Dahil kay Master Zongzuan, siya at ang kanyang Dao partner ay sumali sa alliance. Madalas silang magdebate ng Dao, at labis siyang na-inspire sa mga pananaw ni Master Zongzuan kaya't naging handa siyang sumunod sa kanya. Si Master Zongzuan ay lubos na magalang, at sila ay magkaibigan. Sa una, ang kanilang relasyon ay parang tubig, ngunit habang tumatagal, naging parang pinong alak. Ngunit lahat ng ito ay nagbago dahil sa isang bagay. Madalas magising si Master Flamespark mula sa kanyang cultivation at ang alaala ng nangyari noon ay paulit-ulit na gumugulo sa kanyang isipan. Tuwing ito'y naiisip, niyuyurakan niya ang kanyang kamao at sumisigaw ng galit at kahihiyan. Ayaw niyang alalahanin ito, ngunit ang alaala ay malalim na nakaukit sa kanyang isipan, at naging tinik sa kanyang puso. Ang tinik na ito ay nakabaon sa kanyang kaibuturan at nagsimula ng mabulok. Binubulok nito ang kanyang laman at dugo at naging isang walang katapusang sakit. Buntong hininga si Wang Lin at tumanggo. Kung maaari mong masipsip ang lakas ng Just Flame Black Dragon, magiging malaking kapalaran ito para sa iyo. Ngayon, papasok na ako sa Seven Colored Realm. Puno ito ng panganib, kaya huwag mong sundan. Tumanggo si Master Flamespark at nagpaalam kay Wang Lin bago umalis. Mukha siyang may kabuntot na lungkot, matanda, at walang magawa. May bahid ng kalungkutan sa kanyang paligid. Nang umalis na si Master Flamespark, saka lang ibinaba ni Wang Lin ang kanyang tingin. Ang galit sa pagitan ni Master Flamespark at ni Master Zongzuan ay malinaw na may kinalaman sa kanilang mga pribadong usapin. Hindi na pinilit ni Wang Lin na alamin ito, at hindi rin niya nais maghinuha. Bagamat ang kwento ay inilibing ng panahon, tiyak na masakit pa rin ito, tulad ng tubig na damaloy mula sa iyong palad. Bagamat wala na ito, ang lamig ay nanatili, tinatago ang init at kumakalat sa buong katawan mo. Habang nag-iisip, naglakad si Wang Lin patungo sa Seven Colored Realm. Hindi mabilis ang kanyang hakbang, ngunit bawat isa ay puno ng determinasyon. Hindi siya lumingon o nag-atubili, at pagkatapos ng 3 hakbang, pumasok siya sa pangalawang Seven Colored Realm sa kanyang buhay. Puno ng 7 kulay na liwanag ang mundong ito at kumikislap sa lupa. Sa unang tingin, ito'y labis na maganda at madaling maligaw ang sarili sa loob nito. 7 kulay, tulad ng bahaghari. Lumulutang si Wang Lin sa kalangitan ng Seven Colored Realm at tinitingnan ito. Hindi ito katulad ng Seven Colored Realm na pinasok niya noon. Bagamat may mga bundok sa bawat dako, tila bumubuo ang mga ito ng isang malaking formation. Ang formation na ito ay binubuo ng halos 100,000 bundok. Nagbibigay ito ng isang makapangyarihang aura. Bawat bundok ay bahagi ng formation. Ang mas malalim na bundok, mas matindi ang laki. Ang bundok sa pinakailalim ay tumusok patungo sa langit at tinakpan ng 7 kulay ng ulap. Tanging kalahating bahagi ng bundok ang nakalabas mula sa 7 kulay na ulap. Ang mas nakakagulat pa ay ang bawat bundok ay may isang cultivator na nakaupo sa tuktok nito. Hindi sila nagpo-cultivate kundi humihiyaw sa sakit. Pumapaloob ang mga sigaw at nagiging isang malungkot na iyak na umaabot sa buong langit at lupa. Hindi maririnig ang sigaw na ito sa labas ng Seven Colored Realm, ngunit papasok ito ng direkta sa iyong isipan kapag ikaw ay nasa loob. Ito ay ang mga paghihirap ng 100,000 kaluluwa. Ang lakas nito ay kayang yugan ang buong mundo. Bawat cultivator ay may mga matutulis na tinik na tumchuan kanilang katawan. Hindi sila parang nagpo-cultivate, mas parang pinilit silang ilagay sa ganitong posisyon at ang mga tinik ay nag-imprison sa kanila. Bawat cultivator ay nakataas ang ulo at ang kanilang mga mata ay walang laman habang tinitingnan ng langit at humihiyaw ng di malayang mga sigaw. Tila walang katapusang dumadaloy na dugo mula sa mga cultivator pababa sa bundok na parabang hindi ito matutuyo. Wala namang maraming dugo, sa katunayan, isa lamang ang cultivator sa bawat bundok, at ang dami ng dugo ay maliit lamang sa laki ng bundok, ngunit, wala nang makakatalo sa paglipas ng panahon, kung saan patuloy na dumadaloy ang dugo taon-taon, ito ay magpapatuloy hanggat ang mga cultivator na nakabilanggo rito ay hindi namamatay at patuloy na gumagawa ng dugo. Pulang usok ang lumalabas mula sa bawat bundok at tumatarget patungo sa pinakamataas na bundok sa loob ng 7 kulay ng ulap. 100,000 bundok, 100,000 cultivator. Kalahati ng mga cultivator ay may marka sa kanilang noo.
Malinaw na sila ay mga cultivator mula sa Outer Realm. Ang natitirang kalahati ay tila nagmula sa Alliance. Hindi alam kung gaano katagal sila naghirap dito. Ang amoy ng dugo ay pumuno sa Seven-Colored Realm at tila nagsanib sa 7 kulay. Ang mga magagandang 7 kulay ay naging demonyo. Parang mga multo ang mga anino na lumulutang sa pagitan ng 100,000 bundok. Binibigkas nila ang mga kasulatan ng Dao mula sa kanilang mga labi. May mga bangkay na naglalakad sa loob ng 100,000 bundok na nalilito, hindi na makalabas. Ang kanilang mga damit ay punit-punit at ang kanilang mga mata ay kulay abo. Tahimik na pinanood ni Wang Lin ang lahat ng ito. Matapos ang mahabang sandali, nagsimula siyang maglakad patungo sa 100,000 bundok. Habang papalapit siya, tila nag-trigger ang isang restriction sa loob ng 100,000 bundok, at biglang tumigil ang walang katapusang sigaw. Ang mga mata ng bawat cultivator sa mga bundok na dati nakatingin sa langit ay agad tumingin kay Wang Lin. Hindi na sila humihiyaw, at ang kanilang mga nalilitong mga mata ay napuno ng galit habang tinitingnan nila si Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap habang ang kakaibang tingin ng 100,000 cultivator ay nakatutok sa kanya. Tumigil siya sa paglalakad ng sandali. Kasabay nito, ang malaking bilang ng mga Enlightened Ones na lumulutang sa pagitan ng 100,000 bundok ay tumigil sa pagbabaybay ng mga kasulatan. Ang kanilang mga walang laman na mata ay nakatutok kay Wang Lin. Tila ang paglitaw ni Wang Lin ay nagbago ng balanse dito, o isang buhay na tao ang biglang dumating sa mga patay. Ang kanyang biglaang pagpasok ay nadama ng lahat ng mga patay na cultivator rito. Dugo, dugo. Sa matinding katahimikan, isang malalim na paghikbi ang unti-unting kumalat. Galing ito sa isa sa pinakamalapit na bundok kay Wang Lin at mula sa bibig ng isang cultivator mula sa Outer Realm. Nang marinig ang boses na ito, dumami pa ang paghikbi. Lahat ng cultivator ay nagsabi ng parehong bagay. Dugo, dugo. Ang mga mata ng 100,000 cultivator ay naging pula. Hindi na sila matino at tinitingnan nila si Wang Lin habang humihiyaw ng malungkot. At sa sandaling iyon, isang cultivator mula sa tuktok ng isang bundok ang umubo ng isang bangkos ng dugo. Ang mist ng dugo ay kumalat, at tila mayroong mga anino sa loob ng kanyang mist ng dugo. Maya-maya, mas maraming cultivator ang umubo ng dugo. Ang mist ng dugo ay mabilis na kumalat sa kalangitan sa ibabaw ng 100,000 bundok at nagsama-sama. Isang kislap ng lamig ang sumak sa mga mata ni Wang Lin. Wala nang pag-aalinlangan, naglakad siyang mabilis at tumaas sa bilis upang masira ang puwang. Ang mga malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw habang si Wang Lin ay tumakbo ng mabilis. Napakabilis niya. Bago pa man ganap na magsanib ang mist ng dugo, nakalayo na siya at mabilis na tumungo patungo sa kalaliman ng kabundukan, patungo sa pinakamataas na tuktok. Sa isang kisap mata, malapit na si Wang Lin sa pinakamataas na bundok. Nang papalapit siya, nakita niya ang isang eksenang nagpagasp sa kanya. Sa posisyong ito, malinaw niyang nakita na ang 100,000 bundok ay hindi nakakabit sa lupa kundi binubuhat ng isang petrified black tortoise. Ang 100,000 bundok na ito ay nasa likod ng itim na pagong na ito. Maaaring sabihin ang mga 100,000 bundok ay hindi mga bundok, kundi mga tinek ng sobrang laki ng black tortoise. Ang itim na pagong ay kasing laki ng buong Seven-Colored Realm. Sa ulo ng itim na pagong, may isang kalalakihang nasa edad gitna, ngunit ang katawan nito ay naglalabas ng isang sinaunang aura. Habang nakaupo siya roon, hindi ito naglalabas ng anumang bakas ng buhay. Ang katawan nito ay tila konektado sa itim na pagong, at mayroong isang 3 pulgadang tinek na tumusok mula sa kanyang ulo. Kung titignan mong mabuti, makikita mong tumusok ang tinek sa buong katawan niya at tanging 3 pulgada na lang ang nakalabas. Kabanata 1555 Qing Shui. Dahil nakaharap ang taong ito kay Wang Lin, nakita ni Wang Lin ang kanyang ekspresyon. Puno ito ng kasiyahan at pagkabigla. Parang tuwang-tuwa siya sa pag-absorb ng lakas ng itim na pagong, ngunit sa pinakakasiyahan niya, may nangyaring nakakatakot na ikinamatay niya, na nagresulta sa kanyang ekspresyong puno ng kasiyahan at pagkabigla. Hindi pa nakita ni Wang Lin ang taong ito dati, ngunit pakiramdam niya ay siya ito, ang itim na pagong na Diyos na emperador na nagtako sa 4 na banal na sekta at sumanib sa Alliance. Labis ang pagkalito ng 4 na banal na sekta at ng matandang Vermilion Bird na Diyos na emperador kung bakit ipagpapalit ng itim na pagong na Diyos na emperador ang kanilang lahi at magiging tuta ng Alliance. Nang makita ni Wang Lin ang itim na pagong at ang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad, mayroon siyang mga hinala. Ang higanting itim na pagong na batong hayop ay katulad ng higanting dragon na nakita niya sa loob ng sinaunang libingan. Ang aura na ipinapahayag nila ay labis na nakakagulat. Bagamat patay ang aura na ito, ang lakas nito noong buhay pa ito ay nakagugulat kay Wang Lin. Ibinaba niya ang kanyang tingin at lumakad pasulong. Sa isang iglap, tumakbo siya patungo sa tuktok ng pinakamataas na bundok. Ang mistang dugo na inilabas ng 100,000 cultivator ay damaloy patungo kay Wang Lin mula sa likod. Ngunit hindi ito pinansin ni Wang Lin at mabilis na umabot sa tuktok ng pinakamataas na bundok.
Paglapit niya, isang matinding ungol ang sumabog mula sa tuktok. Ang ungol na ito ay ikinagulat ng lahat sa paligid at nagpagalaw sa mga damit ni Wang Lin. Pati ang 7 kulay na ulap ay gumalaw dahil sa ungol na ito at itinulak pabalik. Dahil dito, na-expose ang tuktok ng bundok sa mga mata ni Wang Lin. Sa isang sulyap, nakita ni Wang Lin ang isang kabaliwan sa kanyang mga mata. Nakakita siya ng Qing Shui. Sa tuktok ng bundok, isang payat na lalaki na may matinding ekspresyon ang nakadikit sa bundok gamit ang 9 na tinik. Ang mga tinik na ito ay kumikislap ng 7 kulay ng liwanag, ngunit hindi ito ang 7 kulay na mga kuko. Ang lalaking may matinding ekspresyon na iyon ay si Qing Shui. Bagamat nagbago ang hitsura niya ng malaki. Nawalan siya ng biyaya at magulo ang kanyang buhok habang ang mga mata niya ay pula mula sa kabaliwan at galit, ngunit nakilala pa rin siya ni Wang Lin bilang ang senior brother na si Qing Shui. Patuloy na sumisigaw si Qing Shui ng malalakas na ungol. Para bang sinusubukan niyang sirain ang 9 na tinik sa kanyang katawan, ngunit hindi niya magawa kaya't patuloy siyang sumisigaw. Patayin, 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 patayin. Patayin kayong lahat, patayin ang lahat. Patayin. Isang distorted at magaspang na tunog ang lumabas sa bibig ni Qing Shui. May isa pang bagay sa harap niya. Ito ay isang 7 kulay na daliri na may habang 100 talampakan na tila lumitaw mula sa wala. 3 pulgada mula sa noo ni Qing Shui, itinuturo siya ng daliri. Parang matagal na itong naruroon. May mga pulang hibla na parang lumalabas mula sa pagitan ng mga kilay ni Qing Shui at iniabsorb ng daliri. Tinutok ni Wang Lin ang tingin niya sa eksenang ito. Medyo natigilan siya, naramdaman niyang ang 100,000 bundok ay hindi simpleng mga bundok. Ang formation na ito ay may espesyal na papel, at si Qing Shui ang kalangitan ng formation na ito. Itim na pagong na bato, 100,000 bundok na formation, 100,000 buhay na patay na cultivator na ang dugo ay pinagsama sa sama ng loob at naging puot na nagiging pamatay. Ano ang klaseng formation na ito? Tahimik na nag-isip si Wang Lin habang papalapit. Sa isang kisap mata, pumasok siya sa agos ng 7 kulay ng ulap at hindi hihigit sa 1,000 talampakan ng layo mula kay Qing Shui. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang inangat ni Qing Shui ang kanyang ulo. Ang kanyang buhok ay natatakpan ng karamihan ng kanyang mukha at tanging ang kanyang mga pulang mata lamang ang nakikita. Tinutok niya ang kanyang mga mata kay Wang Lin at sumigaw ng parang baliw. Patayin, patayin, patayin. Patayin ko ang lahat, patayin kayong lahat, patayin ko ang lahat ng buhay. Ang mga ungol na ito ay may kasamang nakakagulat na puot. Si Wang Lin ay nasa loob ng 1,000 talampakan, kaya tinamaan niya ang buong lakas ng puot. Ang puot na ito ay malakas at kayang magwasak ng isang Dao Heart. Parang ang G-Realm, na kayang pumasok sa iyong isipan at patayin ka sa takot. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng kalungkutan. May ilang bagay siyang nahulaan, ngunit may mga bagay pa siyang hindi nauunawaan. Nang mga oras na iyon, hindi siya umatras at nagpatuloy na lumapit sa kabila ng nakakatakot na puot ni Qing Shui. 1,000 talampakan, 800 talampakan, 600 talampakan, hanggang 300 talampakan. Nang si Wang Lin ay nasa loob ng 300 talampakan mula kay Qing Shui, tinutok ni Qing Shui ang kanyang mga mata kay Wang Lin, at ang kanyang katawan ay nagsimulang mag-struggle. Biglang sumikip ang mga mata ni Qing Shui at isang bowl ang pulang kidlat ang sumabog mula sa kanyang katawan. Ang pulang kidlat na ito ay ang kanyang G-Realm. Habang sumisigaw siya, ang pulang kidlat ay mabilis na lumapit kay Wang Lin. Masyado silang malapit kaya't mabilis na lumapit ang kidlat. Isang malakas na puot ang sumabog mula sa kidlat kasabay ng lakas ng esensya. Ito ang essence ng pagpatay. Ang malalakas na tunog ng kulog ay umalingaw-ngaw. Nang ang kidlat ay tumama sa kanyang kamay, bumagsak ito. Naramdaman ni Wang Lin ang pagkamanhid ng kanyang kamay, at pumasok sa kanyang katawan ang lakas ng G-Realm. Naramdaman niyang sinusubukan itong wasakin ang kanyang isipan, ngunit mabilis itong pinigilan ni Wang Lin. Bago pa man siya tuluyang makalapit, binuksan ni Qing Shui ang kanyang bibig at naglabas ng pinakamalakas na ungol na narinig mula nang pumasok si Wang Lin. Nang umabot ang ungol, umabot sa isang nakakatakot na antas ang essence ng pagpatay. Bago pa man siya magungol, isang anino ng dugo ang lumitaw sa harap ni Qing Shui. Ito ay isang higanting ulo, at mabilis itong damapo kay Wang Lin at binuka ang bibig nito. Pati si Wang Lin ay nagbago ng ekspresyon nang harapin ang puot na ito. Ang puot na ito ay sobrang lakas, na kahit ang kanyang katawan ay nayanig at naramdaman niyang may banta sa kanyang buhay. Ang gintong apoy mula sa kanyang kaliwang mata at ang gintong kidlat mula sa kanyang kanang mata ay sabay na sumabog at tumama sa anino ng dugo. Isang malalakas na pagsabog ang narinig at dugo ang tumulo mula sa kanto ng bibig ni Wang Lin, pinilit silang umatras. Ngunit hindi pa rin niya iniiwasan si Qing Shui, at mas lalo pang tumindi ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Senior Brother Qing Shui. Ako si Wang Lin, Junior Brother Wang Lin. Sumigaw si Wang Lin at tinangkang tawagin si Qing Shui. Ang anino ng dugo ay nawala ng lakas sa ilalim ng gintong apoy at kidlat.
Ang epekto ng impact ay tinulak ang buhok ni Ching Shui pabalik, at nakita ni Wang Lin ang kanyang mga mata at mukha. Dahil dito, nakita ni Wang Lin ang mga namumulang ugat sa mukha ni Ching Shui, at may parang kumikilos sa loob. Habang yumeko ang mga salita ni Wang Lin, napagod ang mga mata ni Ching Shui at ipakita ang isang sakit na pumasok sa kanyang isipan. Ang sakit na ito ay may kasamang kalungkutan at isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa sa pagkatuklas ng isang lihim. Ang aking kaluluwa ay nakagapos sa katawan ng itim na pagong. Wang Lin, patayin mo ako, patayin, patayin, patayin. Patayin ko ang lahat ng buhay. Sa pagkakaroon ng kailanawan, ang petrified na itim na pagong ay nanginig at isang kulay abo na usok ang lumitaw. Agad itong pamatak patungo sa tuktok ng pinakamataas na bundok at pumasok sa katawan ni Ching Shui. Nang pumasok ang kulay abo na usok sa kanyang katawan, ang saglit na kalungkutan na naramdaman ni Ching Shui ay pinalitan ng galit. Ang mga salitang dating struggling ay naging mga ungol ng kabaliwan. Ang kanyang ulo ay nanginig, ang kanyang ekspresyon ay puno ng sakit, at ang kanyang mga mata ay naging mas pulang-pula. Nang bumangon ng epekto at tinulak ang buhok ni Ching Shui pabalik, nakita ni Wang Lin na may isa pang tinik na 3 pulgada mula sa gitna ng noo ni Ching Shui. Ang ika-10 tinik. Itong tinik na ito ay nakatago sa loob ng kanyang buhok at mahirap makita. 10 tinik. Hindi 9 kundi 10. Naiintindihan ko. Mabilis na umatras si Wang Lin. Tumingin siya sa 100,000 bundok sa ibaba, ang mga mata niya ay kumikislap. Ang 100,000 bundok ay naging 10 tinik upang aisil ang katawan ni Ching Shui. Ang mga cultivator sa 100,000 bundok ay ginagamit ang kanilang dugo upang pakainin ang itim na pagong at ang kanilang puot upang pasiglahin si Ching Shui. Hindi patay ang itim na pagong na ito kundi ang kanyang tunay na katawan. Ginagamit nila ang katawan ng itim na pagong upang tripuhin ang kaluluwa ni Ching Shui. Ang layunin ng lahat ng ito ay upang lumikha ng essence ng slaughter, o marahil tama na sabihin na si Senior Brother Ching Shui ay isang furnace upang lumikha ng slaughter essence. Naiintindihan ko, ang itim na pagong na Diyos na Emperador ay nagtaksil sa 4 na banal na sekte dahil ang Cultivation Alliance ay natagpuan ang katawan ng itim na pagong na ito mula sa isang lugar. Ang itim na pagong na ito ay malamang isa sa mga 4 na general ng sinaunang Celestial Emperor. Nagtataglay ito ng aura ng Black Tortoise Clan, at bilang isang inapo, kailangang magtaksil ang Black Tortoise Divine Emperor. Tanging ganitong tukso ang kayang magtulak sa kanya upang maging isang traidor. Si Senior Brother Ching Shui ay pumunta rito upang hanapin ang dahilan ng kanyang kabaliwan. Sigurado akong nakatagpo siya ng isang bagay na nagpabalik sa kanyang kabaliwan. Ang 7 kulay na daliri na iyon ang ugat ng lahat ng ito. Ang mga pulang gas na inaabsorb nito ay slaughter essence. Habang umatras si Wang Lin, nanginig ang kanyang isipan. Dahan-dahan niyang naintindihan ang katotohanan. Habang siya ay umaatras, ang mist ng dugo mula sa 100,000 cultivators ay nagtipon sa harap ni Ching Shui. May mga imahen ng dugo na nagsimulang lumitaw sa loob ng pulang mist. Sa loob ng imaheng iyon, isang maliit na bansa ng mga mortal ang ibinagsak at ang isang batang prinsipe ay tumakas na puno ng kalungkutan. Ngunit may 7 kulay na liwanag sa langit, isang malabong anino ng 7 kulay. Ang imaheng ito ay kumilos, at pagkatapos ay pumasok ang batang lalaki sa isang sektang pinahiya siya. Tumayo siya sa isang bundok at ang kanyang mahinang katawan ay naglabas ng isang sigaw. Nais niyang kamuhian ng langit, ang lupa, at lahat ng buhay. At dito nagsimula ang G-Realm. Ang 7 kulay na liwanag ay nandoon pa rin sa langit at ang 7 kulay na anyo ay tila nakatingin sa batang lalaki sa ibaba. Nayanig ang isipan ni Wang Lin. Nang tignan niya ang nangyayari sa loob ng mistang dugo, hindi siya nagkulang sa takot katulad ng naramdaman niya nang matuklasan ng tungkol sa 7 million worlds ng Scattered Thunder Clan. Mayroon siyang nakakatakot na hinala. Pagpapalaki ng Dao. Kabanata 1556 Kakaibang sulyap. Nagbago muli ang imahe. Ang binatang lalaki ay lumaki at bumalik sa kanyang wasak na bansa. Ang pulang buwan ay nakabitin sa kalangitan sa loob ng 7 araw at damaloy ang dugo. Ang 7 kulay na liwanag ay naruroon pa rin. Sa isa pang imahe, damaloy ang isang ilog ng dugo habang maraming mga naglalakbay na mga magbabalangkas ang pinatay. Pagkatapos, ang malungkot na batang lalaki ay umalis. Nayanig ang isipan ni Wang Lin habang tinitignan ang mga imahe. Nakita niya ang nakaraan ni Ching Shui, nakita niyang pumasok si Ching Shui sa Celestial Realm, at nakita niyang ang mukha ni Ching Shui ay puno ng kaligayahan at hindi ng galit na nais patayin. Sa tabi niya ay isang babae. Ang babae ay hindi isang ganap na kagandahan, ngunit naglalabas siya ng pakiramdam ng kabaitan. Tinitigan niya si Ching Shui at nagbigay ng isang matamis na ngiti. Sa harap nilang dalawa ay isang matandang lalaki. Ang matandang lalaki ay si Bai Fan. May kabaitang tingin siya habang tinitingnan ng dalawa, tila may sinasabi. Gayunpaman, sa imahe na ito, ang 7 kulay na liwanag ay bahagyang naruroon pa rin sa kalangitan.
Ang malamig na tingin mula sa pitong kulay na liwanag ay nakatingin kay Qing Shui. Ang tingin na ito ay nagpakita ng maraming beses, at habang mas tinitingnan ito ni Wang Lin, mas naramdaman niyang kakaiba. Para bang may isang tao na tinitingnan ng salamin at tinitingnan ng ibang sarili. Sumabog ang mistang dugo at nagbago ang imahe. Ang bagong imahe ay isang nakakagulat na pagbabago na nagdulot ng pagluhod ng mata ni Wang Lin at nagpakita ng kalungkutan. Sa imahe, si Qing Shui ay nakaupo sa tuktok ng isang bundok. Ang pitong kulay na figure sa kalangitan ay biglang itinaas ang kanang kamay at itinutok pababa. Sa pagtutok na ito, biglang nayanig si Qing Shui at ang tingin sa kanyang mata ay napalitan ng kasakiman sa dugo at galit na nais pumatay. Naglabas siya ng isang nakakagulat na alulong na umabot sa buong celestial realm. Sa malayo, si Bai Fan ay tinitingnan din ang kalangitan na may hitsura ng hindi makapaniwala. Bahagya niyang naramdaman ng isang bagay. Nagmukhang baliw si Qing Shui. Ang pagpatay na matagal nang nakatago sa kanyang katawan ay biglang sumabog at bumaba sa Thunder Celestial Realm. Nakita ni Wang Lin na maraming celestial ang namatay sa kamay ni Qing Shui. Para siyang isang demonyong sabik sa dugo na lalong naging baliw habang pumatay. Pagkatapos ay lumitaw ang babae sa harap ni Qing Shui. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan ngunit nananatiling malambing. Namatay siya sa kamay ni Qing Shui, ngunit itinatago ang sakit at tinitingnan siya ng malambing. Inangat niya ang kamay na parang jade upang hawakan ang mukha ng kanyang minamahal ngunit walang magawa at bumagsak ang kanyang kamay. Tila may sinabi siyang isang bagay. Ang sinabi niya at ang kanyang dumadaloy na mainit na dugo ay nagdulot kay Qing Shui na magising. Naglabas siya ng isang sigaw ng kalungkutan na kayang maglabas lamang kapag narating mo ang pinakamataas na antas ng iyong desolasyon. Habang ang sigaw na ito ng kalungkutan ay umalingaw, gumuho ang imahe. Sumabog ang mistang dugo at ang lahat ay umulit mula sa unang imahe. Nagpatuloy ito. Tila may isang puwersa na gagamitin ng malupit na pamamaraang ito upang pilitin si Qing Shui na alalahanin ang alaala na ito upang siya ay patuloy na matrap sa kanyang pagpatay, kabaliwan, at kalungkutan, pinipilit siyang makulong sa kanyang walang katapusang siklo. Ang pamamaraang ito ay nagpapasigla kay Qing Shui upang lalong tumibi ang karne ng pagpatay sa kanya. Nakaramdam ng malasakit si Wang Lin. Bahagya niyang alam ang kwento ni Qing Shui dati, ngunit ngayon na nakikita niya ito ng personal, naramdaman niyang mas malalim ang kalungkutan. Nakaramdam siya ng kalungkutan para sa buhay ni Qing Shui at nagpahayag ng pamimighati para sa mga pinagdadaanan ni Qing Shui. Senior Brother Qing Shui, ako, si Wang Lin, ay gagawin ko ang lahat upang iligtas ka. Lumiko si Wang Lin at hindi na tiningnan ng mga imahe sa loob ng mistang dugo. Tumakbo siya patungo sa Black Tortoise na nakakulong kay Qing Shui. Ang Black Tortoise na ito ay napakabigat, kasing laki ng Seven-Colored Realm. Bagamat ito ay naging bato na, ang aura na inilalabas nito ay lubhang malakas. Malinaw na naramdaman ni Wang Lin ang aura mula rito. Nagkaroon pa siya ng ilusyon na ang Black Tortoise na ito ay hindi patay kundi natutulog. Upang iligtas si Qing Shui, kailangan kong palayain ang kanyang kaluluwa. Sa pagkaintindi ni Wang Lin sa mga hadlang, nakita na niya na ang Black Tortoise na ito ang susi upang sirain ang Porma Sion. Kung hindi mababasag ang pagkakasuppress ng Black Tortoise sa kaluluwa ni Qing Shui, imposible nang tanggalin ang 10 tinik mula sa katawan ni Qing Shui. Sigurado si Wang Lin dito. Tumakbo si Wang Lin pababa at ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng kamao. Nagtipon ng Ancient God Power sa kanyang kamao, bumuo ng isang Phantom Punch na tumama patungo sa Black Tortoise. Sa sandaling lumabas ang kamao, isang malakas na hangin ang sumabog at tumama sa Black Tortoise. Ang Black Tortoise ay nayanig, ngunit walang pinsalang nangyari. Isang malakas na puwersang rebound ang tumama kay Wang Lin, pinilit siyang umatras ng ilang daang talampakan. Masira ka na. Ang mga mata ni Wang Lin ay napuno ng dugo at muling sumigaw siya. Itinaas niya ang kanang kamay at nagbigay ng 10 pang mga kamao. Ang bawat kamao ay naglalaman ng buong lakas ng kanyang 7 star Ancient God Body. Ang mga kamao ay naging isang bagyong hamampas sa Black Tortoise. Sumabog ang mga tunog ng kulog at ang Black Tortoise na bato ay nayanig, ngunit ang likod nito ay hindi matitinag. Walang senyales ng pagkabasag pagkatapos ng 10 kamao, ngunit kasabay nito, isang malakas na puwersang rebound ang tumama kay Wang Lin. Narinig ang tunog ng pagputok mula sa kanang braso ni Wang Lin at tinulak siya pabalik ng higit sa 1,000 talampakan. Damaloy ang dugo mula sa kanto ng kanyang bibig, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging mas matindi. Sa sandaling iyon, habang ang tunog ng kulog ay umalingaw sa buong Seven-Colored Realm, isang pinonghisang sound mula sa katawan ng Black Tortoise. Hindi ito maririnig ng pandinig, kundi mararamdaman lamang ng isipan. Nang lumabas ang hisang sound, ang 100,000 magbabalangkas sa 100,000 bundok ay nagsimulang mag-alwa. Ang kanilang mga katawan ay parang nakatanggap ng kalayaan at ang lahat ng tinik na naka-embed sa kanilang mga katawan ay nahugod. Ang dugo ay sumabog at ang mga sugat sa kanilang katawan ay mabilis na gumaling.
Sa labas, maliban sa kanilang mga punit na damit, wala ng mga palatandaan ng sugat. Ang 100,000 magbabalangkas ay puno ng kabaliwan at sumigaw sa kalangitan. Pagkatapos, tumakbo sila patungo kay Wang Lin mula sa lahat ng direksyon. Ang mga spells na kanilang inihagis ay bumalot sa buong Seven-Colored Realm. Nagkaroon ng isang kislap ng galit na nais pumatay sa mga mata ni Wang Lin at ang Golden Fire ay sumabog mula sa kanyang kaliwang mata. Bagamat ang apoy ay naging gintong kulay, ito ay nanatiling ethereal fire. Tinamaan nito ang mga papalapit na magbabalangkas. Ngunit, walang ethereal fire na lumabas mula sa mga 100,000 magbabalangkas na ito. Ibig sabihin ito ay may isang bagay na tiyak, ang mga 100,000 magbabalangkas na ito ay hindi buhay at matagal nang patay. Bagamat mukhang buhay sila ay aktwal na kontrolado ng isang misteryosong puwersa. Bagamat walang ethereal fire na lumabas, ang celestial fire ni Wang Lin ay mas malakas kaysa sa unang laban-laban sa Outer Realm sa Cloud Sea. Kumalat ang apoy at ang gintong kulog ay bumangon at kumalat sa lahat ng direksyon. Ngunit, sa sandaling iyon, ang 100,000 magbabalangkas ay biglang sumabog ng mag-isa bago ang gintong apoy at kulog. Ang laman at dugo ay nagtipon upang bumuo ng isang malaking blade. Ang blade na ito ay gawa sa laman at dugo. Nabuo ito mula sa laman at dugo ng 100,000 magbabalangkas. Nang itaas ito sa kalangitan, nagkast ito ng isang malaking anino. Mula sa malayo, maraming twisted na mukha at mga pira-pirasong braso at binti sa katawan ng blade. Ang blade ay mabilis na bumagsak kay Wang Lin habang ang 100,000 magbabalangkas ay umungol ng kalungkutan. Isang pakiramdam ng krisis ang pumuno sa isipan ni Wang Lin. Sa sandaling ito, maaari pa siyang umatras at iwan ang Seven-Colored Realm, hindi alintana kung ano ang mangyayari kay Qing Shui. Ngunit paano niya magagawa iyon? Hindi niya magagawa. Isang pakiramdam ng kabaliwan at pagmamalaki ang lumitaw sa mga mata ni Wang Lin. Hinampis niya ang kanyang noo gamit ang kanang kamay at ang 7 gintong Ancient God Stars ay nagsimulang mag-ikot ng mabilis. Sa isang kisap mata, naging isang 10,000 talampakang Ancient God siya. Nayanig ang katawan ni Wang Lin. Malinaw niyang naramdaman ng maraming mga malungkot na alulong na puno ng hinanakit at galit na nais pumatay na pumasok sa kanyang katawan mula sa blade. Isang malakas na puwersa rin ang nagmula sa blade at yumanig sa kanyang katawan. Ito ang pisikal na puwersa ng 100,000 magbabalangkas na pinalakas ng ilang beses ng isang misteryosong spell. Sapat na ito upang makapinsala sa isang 7-star Ancient God. Gayunpaman, hindi umatras ni Wang Lin kahit isang hakbang, at itinaguyod ang puwersa sa loob ng kanyang katawan. Naglabas siya ng isang alulong at inalog ang kanyang kanang kamay upang itulak ang blade ng laman at dugo pabalik muli. Hindi pa sapat na lakas, isang beses pa. Ang tinig ni Wang Lin ay umalingaw-ngaw. Ang blade ng laman at dugo na itinulak pabalik ay muling bumaba. Patuloy ang tunog ng kulog, at ang blade ng laman at dugo ay hindi inaasahan na bumagsak ng 100 beses na magkakasunod. Ang mga 100 chop ay naging isang blade na nais putulin si Wang Lin sa kalahati. Sa sandaling iyon, pinakawalan ni Wang Lin ang lahat ng rejection force at pinayagan ang kanyang katawan na sumabog ng 10 beses ang kanyang kasalukuyang lakas. Ang panandaliang pagsasanib ng Ancient God at Celestial ay nagbigay kay Wang Lin ng lakas upang patayin ang isang mid-stage Spirit Void cultivation. Ganito niya napatay si esteemed teacher Tian Zhao. Ang tunog ng kulog ay patuloy na umalingaw-ngaw, nayanig ang katawan ni Wang Lin at nilunok niya ang dugo na dumadaloy sa kanyang lalamunan. Tinamaan niya ang Black Tortoise gamit ang puwersa mula sa epekto ng blade ng laman at dugo. Napakabilis ni Wang Lin na damapo siya sa Black Tortoise sa isang iglap. Sa sandaling iyon, lumiko si Wang Lin at pareho niyang hinubog ang kanyang mga kamay sa kamao at pinukpok ang batong Black Tortoise. Masira ka. Ang buong Seven-Colored Realm ay nayanig. Para bang ang mundo ay magbibigay daan sa pagbagsak. Nang tumama ang kamao ni Wang Lin sa likod ng batong Black Tortoise, narinig ang tunog ng pagputok. Kabanata 1557 Pag-alis ng mga tinik. 5 pino na bitik ang lumitaw sa likod ng batong Black Tortoise nang tumama ang mga kamao ni Wang Lin. Habang umuugong ang tunog ng pag-crack, kumalat ang mga bitik at lumitaw ang maraming mga sanga. Ngunit, sa sandaling iyon, isang gray na gas na puno ng aura ng kamatayan ang lumabas mula sa mga bitik at mabilis na dumaan patungo kay Wang Lin. Ang gray na gas ay tinanggihan ng isang malakas na puwersa at damaloy ito tulad ng isang bagyo patungo kay Wang Lin. Ngunit, si Wang Lin ay laging handa, kaya't sa sandaling ito ay umatras siya. Sa instant na iyon, isang strand ng gray na gas ang humiwalay at lumipad patungo sa Black Tortoise Divine Emperor na nasa kanyang ulo. Ang gray na gas ay lumipad ng napakabilis at pumasok sa katawan ng Black Tortoise Divine Emperor, na nagdulot sa kanya ng panginginig, na parang mabubuhay siya muli. Isang malakas na aura ang biglang pumutok mula sa Black Tortoise Divine Emperor at isang mahina na alulong ang umabot mula sa kanyang katawan. Kung ibang magbabalangkas ito, tiyak na madidismaya at mahihirapan sa sitwasyon. Ngunit si Wang Lin ay lumaki sa kabila ng mga pagpatay at may isipan ng isang demonyo.
Mula nang unang makita niya ang Black Tortoise Divine Emperor, siya ay handa na. Nang makita niyang ang Black Tortoise Divine Emperor ay muling mabubuhay, hindi siya nag-atubiling magtaas ng kanang kamay at umatras. Habang ginagawa niya ito, isang napakalakas na liwanag ng dugo ang kumislap. Ang espada ng dugo ay lumitaw at mabilis na lumipad patungo sa Black Tortoise Divine Emperor na may bilis na kayang mag-uwang ng void. Sa isang iglap, dumaan ito sa kanyang leeg. Walang dugo nang mapugutan ng ulo ang Black Tortoise Divine Emperor gamit ang espada ng dugo. Kinuha rin nito ang tinak na Tung Chuan sa ulo. Ang gray na gas na pumasok sa katawan ng Black Tortoise Divine Emperor ay rumagasang palabas mula sa leeg matapos mapugutan ng ulo. Ang mahina niyang alulong ay naging isang malungkot na alulong, at habang lumalabas ang gray na gas, ito ay hamina. Ang katawan ng Black Tortoise Divine Emperor ay natuyo at isang malaking dami ng gray na gas ang lumabas, at sa huli ay bumagsak ito. Tinutukan ni Wang Lin ang isang banta. Habang umatras si Wang Lin, bumaba muli ang blade ng laman at dugo. Ang mga ungol mula sa blade ay tila nais siyang lamunin. Habang ito ay bumabagsak, lumiko si Wang Lin, ipinakita ang kabaliwan sa kanyang mga mata at may halong katalinuhan. Ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng kamao at tinamaan ng malaking blade. Nagkaroon ng malakas na tunog ng pagsabog at umatras si Wang Lin ng ilang dosenang talampakan. Ang malaking blade ay nayanig at ang mga sigaw mula sa loob nito ay narinig habang ang libu-libong kaluluwa ay bumagsak. Bahagyang nagbago ang laki ng blade. Pumabilis ang pag-atake ni Wang Lin agad pagkatapos ng pagtulak pabalik. Inilabas niya ang kanyang kanang kamao at bumangga sa blade ng laman at dugo. Nagpatuloy ang tunog ng rumble habang ang blade ay mabilis na lumiit. Sa huli, naglabas si Wang Lin ng isang alulong at nilipol ang blade sa isang kamao. Ang blade ay pumutok sa mga piraso at lahat ng laman at dugo ay naging abo. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang saglit. Bagamat mukhang madali, bawat kamao ay naglalaman ng buong puwersa ni Wang Lin. Sa oras na ito, ang rejection force sa loob ng katawan ni Wang Lin ay napakalakas. Naramdaman niya ang matinding sakit at ang dugo ay dumadaloy mula sa bawat butas ng kanyang katawan. Ngunit, hindi niya pinansin ang lahat ng iyon. Matapos sirain ang blade ng laman at dugo, lumiko si Wang Lin ng may determinasyon. Lumipad siya mataas sa kalangitan bago mabilis na bumagsak. Gamit ang distansya upang makakuha ng bilis, bumagsak si Wang Lin patungo sa likod ng batong Black Tortoise tulad ng isang meteor. Maverick! 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 Ang sigaw ni Wang Lin ay umalingaw at ang kanyang pagbagsak ay sobrang bilis, na nagdulot ng isang ungol. Sa isang iglap, parehong mga kamao niya ay tumama sa likod ng Black Tortoise. Ang katawan ng malaking batong pagong ay nayanig at ang kanyang likod ay tila napunit. Maraming mga bitik ang lumitaw at ilang bahagi ay direktang bumagsak. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging pula at ang tanging naiisip niya ay basagin ang Black Tortoise upang hindi na nito mapigilan ang kaluluwa ni Qing Shui. Nang hindi magtagumpay ang isang kamao, muling naghagis ng kamao si Wang Lin. Isang kamao pagkatapos ng isa pa. Si Wang Lin ay nagwawala at patuloy na sumusmash ng mga kamao. Bawat tama ay nagdulot ng mas malupit na pagyanig sa Black Tortoise at ang mga bitik ay lumaki pa. Habang bumabagsak ang mga kamao ni Wang Lin, ang mga ito ay naglabas ng gintong liwanag. Ang apoy at kulog ay nagsanib sa mga kamao niya, pinapalakas ang kanilang puwersa ng pagkawasak. Sa isang kisap mata, nagtapon si Wang Lin ng higit sa 100 kamao. Ang mist ng dugo ay sumabog mula sa kanyang katawan habang ang rejection force sa loob ng katawan niya ay pumutok ng buo. Ang matinding sakit ay naging isang kabaliwan sa puso ni Wang Lin, isang determinasyon na iligtas si Qing Shui. Sa mundong ito, kakaunti lang ang mga tao na kayang magpasakit ng ganito kay Wang Lin, at isa si Qing Shui sa kanila. Habang ang daan-daang kamao ay bumagsak, higit sa kalahati ng likod ng Black Tortoise ay bumagsak ngunit hindi pa rin ganap na nabasag. Ang mga ugat sa mukha ni Wang Lin ay namaga at siya ay lumipad ng 10,000 talampakan sa kalangitan. Pagkatapos, tinuro niya ang kalangitan. War Spirit Print. Ang langit ay tumindark at isang malaking gintong palad ang lumitaw. Ang mga ripples mula sa palad ay kumalat sa kalangitan. Habang ang kanang kamay ni Wang Lin ay pinipiga pababa, ang imprint ng palad ay dumaan sa kanya at bumagsak sa likod ng Black Tortoise. Si Wang Lin ay bumaba kasabay ng palad. Ang buong katawan niya ay kumikislap ng gintong liwanag na parang isang celestial. Naglabas siya ng isang alulong habang dumadaan sa pagbaba. Ang malakas na tunog ng rumble ay umalingaw ng ang War Spirit Print ay tumama sa likod ng Black Tortoise. Ang Black Tortoise ay nayanig at isang imprint ng palad na hugis palad ang lumitaw sa kanyang shell. Lahat ng gilid ay pumutok. Ang kanang kamay ni Wang Lin ay piniga pababa sa likod ng Black Tortoise kasunod ng War Spirit Print. Isang malakas na puwersa ang sumabog at lahat ng kaliskis ng Black Tortoise ay pumutok sa lahat ng direksyon. Ang Black Tortoise ay bumagsak. Isang kaluluwa na puno ng kalungkutan ay lumabas mula sa Black Tortoise at lumipad patungo kay Qing Shui. Sa sandaling bumagsak ito, ang 100,000 tinek sa likod nito,
kasama na ang tinik na kinaroroonan ni Qing Shui, ay bumagsak lahat. Ang tinik na kinaroroonan ni Qing Shui ay lumutang sa lugar, ngunit ang natitirang mga tinik ay tumama kay Wang Lin. Ang halos 100,000 tinik ay hindi na mukhang mga bundok kundi tunay na mga tinik. Napakabilis nila at hindi binigyan si Wang Lin ng oras upang makaiwas. Sa isang iglap, tumusok sila sa katawan ni Wang Lin. Ang matinding sakit ay bumalot kay Wang Lin. Sa isang saglit, ang dibdib ni Wang Lin ay tinusok ng isang tinik, at ang iba pa ay sumunod. Si Wang Lin ay napapalibutan na ng 100,000 tinik at hindi na siya makita. Ang tanging makikita ay isang malaking bola ng tinik. Ang mga rumble ay dahan-daang nawala at ang Seven-Colored Realm ay unti-unting naging tahimik. Ang 100,000 bundok ay nawala at tanging ang bundok na kinaroroonan ni Qing Shui ang natira. Ito ay nababalutan ng mga ulap na may 7 kulay at walang tunog mula rito. Sa labas ng bundok, isang malaking bola ng bato na may mga tinik ang matatagpuan. Sa lupa ay nakahiga ang Black Tortoise na may naputol na likod, ngunit ang kanyang ulo ay nakatingin pa rin sa malayo. May mga mahihinang gray na gas na tumatakas mula sa naputol na likod. Gayunpaman, malalim sa loob ng kanyang likod, may isang basag na gray na kristal na nagbibigay ng mahinang kislap. Tila ang buong Seven-Colored Realm ay huminahon, ngunit 15 minuto pagkaraan, sunod-sunod na tunog ng mga pagsabog ang nagmula sa bola ng tinik. Parang may isang tao na sumusubok mag-break mula sa bola ng tinik gamit ang kanilang mga kamao. Ang tunog ng mga pagsabog ay patuloy na lumalakas at binasag ang katahimikan ng Seven-Colored Realm. Saglit na lang, isang bahagi ng bola ng tinik ang bumagsak at isang gintong kamao ang lumabas. Nanginginig at puno ng dugo ang kamao na ito. Mayroong hindi mabilang na mga sirang tinik na tumagos ng malalim sa kamay. Isang dagandong ang lumabas mula sa loob ng bola at kumalat sa buong lugar. Habang umaalingaw ang dagandong, isa pang kamao ang sumabog sa pagitan, at ang kamao na ito ay duguan din. Ang magkabilang kamay ay humawak sa tagiliran at walang awang pinunit ang bowl ang tinik. Umalingaw ang isang basag na tunog at pagkatapos ay lumitaw ang isang bitik sa buong bola ng tinik. Isang figure na pati ang buhok na tinina ng pula ng dugo ang nabunyag. Hindi mabilang na mga tinik ang lumalabas sa bawat bahagi ng figurang ito. Maging ang kanyang mga mata ay may hindi mabilang na mga tinik na natusok. Ang magaspang na paghinga mula sa figure ay nagresulta sa isang malaking halaga ng puting gas na na-spray out. Tila nagpapahinga siya para makabawi ng lakas. Pagkatapos ng 10 paghinga, dahan-daang humawak ang kanang kamay niya ng tinik sa mata at hinugot iyon. Tumulo ang luha ng dugo. Pagkaraan ng mahabang panahon, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata at nagpakawalan ng dagandong. Hinawakan ng kanyang kamay ang bowl ang tinik at napunit muli. Sa pagkakataong ito, napunit na niya sa kalahati ang bowl ang tinik. Mayroong hindi mabilang na mga tinik na konektado sa figure sa loob, at kapag ang bola ay nahatak sa kalahati, ang ilang mga tinik ay nabunot. Sumabog ang dugo kung saan-saan. Gayunpaman, mas maraming tinik ang naputol at nanatili sa loob ng katawan ni Wang Lin. Senior Brother Qing Shui, ililigtas kita. Isang mahinang boses ang lumabas sa bibig ni Wang Lin pagkatapos na mapawi ang dagandong. Humakbang siya mula sa bola ng mga tinik, ngunit halos hindi na makayanan ang sakit sa kanyang katawan. May 10,000 tinik ang tumatagos sa kanyang katawan. Bawat hakbang ay umaagos ang dugo mula sa mga tinik. Ang katawan ni Wang Lin ay dahan-daang lumiit mula sa sukat nito na 10,000 talampakan. Sa prosesong ito, maraming tinik ang bumagsak, ngunit may bahagi ng bawat punit na nanatili sa loob ng kanyang katawan na parang bahagi ng kanyang laman at hindi maalis. Senior Brother, pupunta ako. Lumakad si Wang Lin sa 7 kulay na ulap na malabo ang kanyang paningin. Gayunpaman, nakita pa rin niya ang nanginginig na si Qing Shui, na natatakpan ng buhok ang kanyang mukha. Habang patuloy na umaagos ang dugo, dahan-daang dumating si Wang Lin bago si Qing Shui. Huminto siya ng 7 pulgada mula sa Qing Shui at inabot ng kanyang kanang kamay ang unang napunit sa dibdib ni Qing Shui. Matapos suminga ng malalim, hinailan niya ang tinik. Kabanata 1558 7 kulay na imahen. Ang katawan ni Qing Shui ay nanginginig ng malakas. Ang tinik sa kanyang dibdib ay nahila ng ilang pulgada ni Wang Lin. Isang puwersa ng pagsipsip ang nagmula sa sugat, hawak ang tinik, at naramdaman ni Wang Lin ang puwersang iyon. Habang hinailan ni Wang Lin ang tinik, isang kakaibang aura ang damaloy mula sa tinik patungo sa puso ni Wang Lin. Pabilis ng pabilis ang pagtibok ng kanyang puso at ang tunog ng kanyang puso ay dumagundong na parang wala ng patumanggang. Ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso ay lalo pang tumaas at naging matinding sakit na bumalot sa kanyang katawan. Eksaktong sa sandaling ito, isang kalabit na boses ang narinig mula sa likod ni Wang Lin. Ang unang tinik ay nagsisil sa kanyang puso. Tumigil saglit si Wang Lin. Hindi niya napansin na may tao pala dito, kaya nang marinig ang boses na iyon, kumurap ang kanyang mga mata at dahan-dahan siyang lumingon.
Ang bundok kung saan naroroon si Qing Shui ay lumulutang sa hangin at hiwalay na mula sa 7 kulay na daliri. Nang bumalik ang kaluluwa ni Qing Shui sa kanya, ang 7 kulay na daliri na nasa harap niya ay nawala na mula sa 7 kulay na daigdig. Ngunit, nang lumingon si Wang Lin, ang 7 kulay na daliri na naglaho ay muling nagpakita. Mahina ang liwanag mula sa 7 kulay na daliri, at sa mata ni Wang Lin, parang bumagsak ang 7 kulay na daliri. Ngunit sa halip na maglaho, ito ay muling nabuo sa isang malabo at mahina na 7 kulay na imahen. Bagamat malabo ang imaheng ito, ang kanyang titig ay malinaw habang nakatingin sa kanya si Wang Lin. Tahimik na nag-isip si Wang Lin habang mabilis na umiikot ang kanyang mga sinaunang bituin ng Diyos. Ang mga sinaunang bituin ng demonyo sa kanyang kanang mata ay mabilis ding umiikot. Ang kanyang kaliwang kamay ay bumuo ng isang selyo at ang kanyang kanang kamay ay humiwalay mula sa tinik. Tahimik na sinabi ng malabong 7 kulay na imahen, "Huwag kang mag-alala, maaari mong ipagpatuloy ang pagliligtas sa kanya. Hindi kita pipigilan." Hindi kumalma si Wang Lin. Agad niyang nakilala na ang 7 kulay na imahen na ito ay siya ring nakita niya sa imahe sa loob ng mistang dugo. Marami nang naunawaan si Wang Lin tungkol sa 7 kulay. Mayroon siyang 7 kulay na estatwa, nakita niyang pinapino ng 7 kulay na alchemist ang isang espiritu ng daos, at nakita rin niya ang parehong 7 kulay na alchemist sa ilusyon sa loob ng sinaunang libingan. Tinutok ni Wang Lin ang kanyang mga mata sa malabong 7 kulay na imahen. Hindi siya makapagtukoy kung ito ba talaga ang taong nagpasakit ng kanyang anino. Gayunpaman, ang aura na ipinapakita ng imaheng ito ay kalmado. Pamanang sinauna, walang kamatayang katawan, 5 esensya, marami kang mga lihim sa iyong katawan. Ang tahimik na boses ay patuloy na nagmumula sa 7 kulay na imahen. Sino ka, Ginoo? Ang isipan ni Wang Lin ay nanginginig, ngunit hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Kung ang taong ito ay talagang ang iniisip niyang tao, hindi na siya magtataka kung alam nito ang kanyang mga lihim. Ang isa sa iyong mga lihim ay maaaring ituring na isang malaking kayamanan ng sinuman, ngunit, para sa akin, wala silang silbi sa ngayon, ang malabong 7 kulay na imahen ay tumanggo. Itinuro nito si Qing Shui habang nakatingin kay Wang Lin at sinabi, "Maaari mong ipagpatuloy, ito ang pagkakataon na ibinigay ko sa iyo. Kung mailigtas mo siya, maaari mong dalhin siya. Kung hindi, umalis ka na, ito lang ang iyong tanging pagkakataon." Itinigil ni Wang Lin ang pagbubuo ng selyo gamit ang kanyang kanang kamay at hindi lumingon bago hinawakan ang tinik sa dibdib ni Qing Shui. Sa sandaling hinawakan niya ito, ang aura ng puso ni Qing Shui ay muling pinalibutan siya. Habang kumakalat ang aura na ito sa paligid ni Wang Lin, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang puso, ngunit pinigilan niya ito. Dahan-dahan niyang hinayla ang tinik. Habang hinihila niya ito, lalong tumindi ang sakit na nararamdaman ni Wang Lin sa kanyang puso, parang may kamay na pilit na binibigti ang kanyang puso. Mabuti na lang at mayroon siyang katawan ng sinaunang Diyos na may kahangahangang kakayahan sa pagpapagaling. Habang nilulunok siya ng matinding sakit, mabilis siyang gumagaling. Ang malabong 7 kulay na imahen ay tumingin kay Wang Lin at dahan-dahang sinabi, "Talaga namang maganda ang katawan ng pamanang sinauna." Noon, si Emo ay nagkalat ng 3,000 patak ng dugo upang mapanatili ang kanyang pamanang, at hindi ito nasayang. Nang umabot sa sukdulan ng sakit sa puso ni Wang Lin, kumislap ang kanyang mga mata at walang awa niyang hinayla ang unang tinik. Si Qing Shui ay kinagat ang kanyang mga ngipin at ang kanyang katawan ay nanginginig ngunit walang tunog. Gayunpaman, ang kanyang mukha na nakatago sa ilalim ng kanyang mga kalat-kalat na buhok ay puno ng sakit. Ang dugo ay bumalat sa katawan ni Qing Shui, at habang ang dugo ay malapit ng sumabog, mabilis na naglagay si Wang Lin ng selyo sa sugat. Kumislap ang selyo at unti-unting nawala ang dugo. Tahimik na nag-isip si Wang Lin habang ang puwersa ng pagtanggi sa loob ng kanyang katawan ay dumagundong. Ang interaksyon sa pagitan ng celestial at sinaunang Diyos na lakas ay nagdulot ng walang katapusang tunog mula sa kanyang katawan. Ang mga tinik sa labas ng katawan ni Wang Lin ay gumuho dahil sa puwersang ito ng pagtanggi. Tanging ang mga tinik na malalim na nakabaon sa kanyang katawan ang natira, na parang naging ugat na. Sa sandaling nabasag ang likod ng Stone Black Tortoise at ang 100,000 tinik ay sumabog patungo kay Wang Lin, ginamit niya ang parehong Light and Shadow Shield at ang Ancient God's Blessing. Lahat ng ito ay nakatago ng mga tinik at hindi nakikita ng mga tao sa labas. Gayunpaman, kahit na ganoon, hindi pa rin niya mapigilan ang pag-atake ng mga tinik, tanging naantala lamang ang mga ito ng kaunti. Habang nakatayo si Wang Lin at nagpapahinga, unti-unting nawala ang sakit sa kanyang puso. Tinitingnan niya ang malabong 7 kulay na imahen bago niya hinawakan ang tinik na tumagos sa lalamunan ni Qing Shui. Ang ikalawang tinik ay nagsisil sa kanyang mga kalamnan. Ang mga mata ni Wang Lin ay bahagyang kumurap at sinabi, "Nais ko sanang malaman kung ano ang ibig mong sabihin tungkol sa 3,000 patak ng dugo ni Emo." Ang 7 kulay na imahen ay tila tumawa at umiling. "Kung maaalis mo ang 3 tinik, maaari kitang bigyan ng isang lihim tungkol sa mga sinaunang tao." Hindi kayang unawain ni Wang Lin ang mga saloobin ng 7 kulay na imahen.
Gumugol siya ng malaking pagsusumikap upang obserbahan si Ching Shui mula pagkabata upang pilitin si Ching Shui na manatili sa isang estado ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Sa huli, inilatag niya ang pormasayo na ito upang anihin ang karne ng pagpatay. Ngunit mula sa mga ginawa at sinabi ng 7 kulay na imahen, tila wala siyang pakialam. Ito ang nagdulot kay Wang Lin na mag-isip tungkol sa kanyang mga naunang haka-haka. Ang hindi pag-aalala sa tono ng 7 kulay na imahen ay hindi mukhang peke sa paningin ni Wang Lin, talagang wala siyang pakialam. Bakit niya ginagawa ito? Habang nag-iisip si Wang Lin, hinawakan niya ang ikalawang tinik sa lalamunan ni Ching Shui at hinayla. Habang hinihila niya ito, naramdaman ni Wang Lin na parang ang lahat ng kalamnan sa kanyang katawan ay hinihila ng walang katapusan. Naramdaman niya ang sakit na ito nang mag-drawing siya ng pana kanina, at ito ay isang sakit na kayang tiisin. Walang awa niyang hinayla ang ikalawang tinik. Kinagat ni Ching Shui ang kanyang mga ngipin at naglabas ng isang impit na ungol. Ang pawis ay bumalot sa kanyang katawan habang tinitiis ang hindi maisip na sakit. Ang mukha ni Wang Lin ay namutla habang ang kanyang kanang kamay ay humawak sa ikatlong tinik sa kaliwang braso ni Ching Shui. Ang ikatlong tinik at ang ikaapat na tinik sa kanyang kanang braso ay nagsisil sa kanyang espiritu. Ang sabi ng 7 kulay na imahen ng may kalmadong boses. Si Wang Lin ay umungol at hinawakan ang ikatlong tinik at hinayla. Ang kanyang espiritu ay tinamaan ng isang malakas na puwersa mula sa ikatlong tinik. Parang ang kanyang espiritu ay malubhang nasugatan matapos itong kumalat. Sa mukha si Wang Lin ng dugo at pagkatapos ay hinayla ang ikatlong tinik ng may mabagsik na ekspresyon. Hindi siya nagdalawang isip at agad na hinawakan ang ikaapat na tinik sa kanang braso ni Ching Shui at walang awa itong hinayla. Ang nasugatang espiritu ni Wang Lin ay tinamaan ng malakas na puwersa. Ang kanyang isipan ay dumagundong at nagsuka siya ng dugo ulit. Ang puwersa ng pagtanggi sa kanyang katawan ay sumabog, na nagdulot ng patuloy na pag-uga ng kanyang katawan. Bumagsak ang braso ni Ching Shui at tinitingnan si Wang Lin. Para bang hindi niya makita ang 7 kulay na imahen, tanging si Wang Lin lamang. May kalungkutan, kaluwagan, at kasiyahan sa kanyang mga mata. Pinunasan ni Wang Lin ang dugo mula sa kanto ng kanyang bibig at ngumiti kay Ching Shui. Ngunit, agad siyang nalamig. Ang titig ni Ching Shui ay nagsasalamin sa paligid ni Wang Lin. Tanging ang sarili lamang ni Wang Lin ang nakikita, hindi ang 7 kulay na imahen. Hindi niya ako nakikita, ikaw lang ang makakakita sa akin dito. Isa kang napaka-interesadong espiritual na mag-aaral, katulad ng maliit na mag-aaral na si Zan, na nagbigay sa akin ng sorpresa. Lahat ng mga eksepsyon na nilikha dito, kung hindi ko sigurado na walang kinalaman sa akin, hindi ko paniniwalaan na ang paglikha ay maaaring maging kasing kahanga-hanga. Ang 7 kulay na imahen ay nagbuntong hininga. Sinabi niyang wala akong kinalaman sa kanya, ano ibig sabihin nun, ang taong tinatawag na Zan? Siya ba yung patay na si Zan Kongli o si Old Ghost Zan? Hindi tiningnan ni Wang Lin ang 7 kulay na imahen. Ang kanyang mga mata ay kumislap at dahan-dahan niyang tinanong, ano ang ibig mong sabihin tungkol sa 3,000 patak ng dugo ni Mo Yi? Ang 7 kulay na imahen ay ngumiti at tinitigan si Wang Lin. Nagsimula siyang magsalita ng may kasamang alaala. Sa simula, wala pang cultivador mula sa ancient country, lalo na si Ancient Yemo, pero dumating pa rin siya. Bago siya mamatay, ipinakalat niya ang 3,000 patak ng kanyang dugo. 1,000 ay naging sinaunang Diyos, 1,000 ay naging sinaunang demonyo, at 1,000 ay naging sinaunang demonyo. Habang ang mga taon ay lumipas, ang 3,000 patak ng dugo ay nagsanib o nagbabadya. Iyon ang pinagmula ng 3 sinaunang pamilya dito. Ang isipan ni Wang Lin ay nanginginig. Hindi niya kayang paniwalaan ng buo ang mga sinabi ng taong ito, ngunit napakalapit nito sa sinabi ng sinaunang kaluluwa ng demonyo sa drum sa Demon Spirit Land. Ang sinaunang demonyo na si Beiluo ay minsang nagsabi na ang Ancient One ang unang henerasyon ng mga cultivador na lumaban sa langit. Namaya pa siya sa pakikisalamuha sa langit, at kalaunan ay lumitaw ang sinaunang mga Diyos, sinaunang mga demonyo, at sinaunang mga demonyo. Ang 3 sinaunang pamilya ay ang ikalawang henerasyon ng mga cultivador na lumaban sa langit. Bagamat hindi ito tumutugma sa sinabi ng 7 kulay na imahen, kung pagsasamahin ang dalawa, magkakaroon ng malinaw na larawan. Si Ancient Yemo ay nahulog dito ng sinaunang emperador ng langit, o ang 7 kulay na imahen na narito. Ang labanang iyon ay ang sinaunang labanan kung saan nakipaglaban ang Ancient One sa langit na binanggit ni Beiluo. Ang 3,000 patak ng dugo ay kalaunan ay naging 3 sinaunang pamilya. Ang mga patak na nagsanib ay naging mga royal bloodlines. Gaano K-2 ito? Si Wang Lin ay huminga ng malalim. Kabanata 1559. Salamat. Dahan-daang sinabi ng 7 kulay na figure, may 6 pang tinik na nagsisil, maaari kang magpatuloy. Tahimik na nag-isip si Wang Lin at pinigilan ang mga iniisip niya. Iniabot niya ang kanyang kanang kamay upang kunin ang ika-5 tinik na matatagpuan sa dantian.
Ang ikalimang tinek ay nagsisil ng kanyang pinagmulan. Ang malabo na boses ng pitong kulay na figure ay umalingaw sa mga tainga ni Wang Lin. Sa sandaling hawakan ni Wang Lin ang tinek, sabay na sumabog ang kanyang celestial at ancient na mga puwersa. Para bang ang katawan niya ay mababali. Habang ang dalawang puwersa ay damaloy sa kanyang kanang braso, hindi niya ito tinigilan at mahinang hinayla ang tinek. Isang malakas na pagsabog ang nangyari nang hilahin niya ang tinek. Gayunpaman, nangyaring manginig ang katawan ni Wang Lin at may narinig na mga tunog ng pagkabasag mula sa kanyang kanang braso. Ang mistang dugo ay sumabog at umatras siya ng ilang hakbang bago makapagpatatag. May mga pamumula sa mata, lumapit si Wang Lin kay Qing Shui. Ang mukha ni Qing Shui ay puno ng matinding sakit at ang kanyang bibig ay naglalabas ng mga pigil na ungol. Paglapit ni Wang Lin kay Qing Shui, hindi na siya nag-atubiling kunin ang ika-6 at ika-7 tinek na nasa mga binti ni Qing Shui. Bago pa magsalita ang pitong kulay na figure, sumigaw si Wang Lin. Ang gintong liwanag ay kumislap mula sa mga braso ni Wang Lin at ang ancient na lakas ay umapaw dito. Habang puno ng dugo, malakas niyang hinayla gamit ang parehong mga kamay. Pati si Qing Shui, na malakas, ay hindi na kaya ang sakit, ngunit ang kanyang kaunos-lunos na sigaw ay napigilan at naging isang mahinang sipol. Isang malakas na tunog ng pagkabasag, sabay na nahila ni Wang Lin ang parehong tinek. Damyugo ang kanyang bibig, ngunit ang rejection force sa loob ng katawan ni Wang Lin ay umabot sa rurok, kaya't naging baluktot ang kanyang mukha. Huwag masyado, 3 na lang ang natitira. Ngunit ang mga natitirang 3 tinek ay hindi basta-basta matanggal. Kung matanggal mo sila, bibigyan kita ng isang regalo. Ang 7 kulay na figure ay kalmado at iniabot ang kamay sa ulap ng 7 kulay sa langit. Ang ulap ay kumilos at isang malaking dilaw na prutas ang nabuo at dahan-daang bumaba. May isang sanga pa na nakakabit sa prutas. Pinutol ng 7 kulay na figure ang sanga at nahulog ang prutas. Ito ang regalo para sa iyo. Tinutok ni Wang Lin ang kanyang mata sa Dao fruit at nag-isip. Ibinigay ng 7 kulay na figure sa kanya ang parehong pakiramdam na naramdaman niya kay All-Seer. Hindi niya magawang alamin ang layunin ng taong ito. Pinayagan siya nitong iligtas si Qing Shui, sinabi ang lihim ng mga Ancient Ones, at binigyan pa siya ng Dao fruit. Hindi maaaring walang dahilan ng lahat ng ito, tiyak na may problema. Tahimik na nag-isip si Wang Lin bago ilayo ang kanyang tingin mula sa Dao fruit. Tinitigan niya ang ika-8 tinek na ilang pulgada mula sa pagitan ng mga kilay ni Qing Shui. Nakikita ni Wang Lin ang iba pang 2 tinek, ngunit hindi magiging madali ang tanggalin ang mga ito. Malalim na huminga si Wang Lin at dahan-daang itinaas ang kanyang kanang kamay at inabot ang ulo ni Qing Shui. Ngayon, mas mabagal siya at mas seryoso kumpara sa mga naunang galaw niya. Ang ika-8 tinek ay matatagpuan sa ulo, sa intersection ng buhay at kamatayan. Kung ito ay eksaktong nasa pagitan ng mga kilay ni Qing Shui, makatarungan, ngunit ilang pulgada lang ang layo, kaya't naguguluhan si Wang Lin. Ang ika-8 tinek ay hindi isang tinek kundi isang bagay na inilagay dito upang sirain ang kanyang reincarnation. Parang ngumingiti ang 7 kulay na figure habang pinapanood si Wang Lin na dahan-daang nilalapit ang kanyang kamay sa ika-8 tinek. Huminto ang kamay ni Wang Lin saglit nang malapit na siya sa tinek. Iba ang tinek na ito sa iba pang 7 tinek. Bagamat nakabaon rin sa katawan ni Qing Shui ang mga iyon, karamihan sa mga tinek ay nasa labas. Ngunit ang ika-8 tinek ay halos nasa loob na ni Qing Shui, tanging 2 pulgada lang ang nakalabas. 2 pulgada lang ang haba. Hindi mapigilan ng kamay ni Wang Lin, ngunit hindi niya alam kung anong mangyayari kay Qing Shui kapag nahila ito. Napakadelikado ng posisyon niya. Dahan-daang tumingala si Qing Shui at tumingin kay Wang Lin. Bagamat puno ng sakit ang kanyang mukha, malinaw ang kanyang mga mata. Tinitigan niya si Wang Lin ng matagal at pagkatapos ay tumango. Tinitigan ni Wang Lin si Qing Shui at kinagat ang kanyang mga ngipin. Hindi na siya nagatubiling at hinawakan ang ika-8 tinek. Sa sandaling hawakan ni Wang Lin ang tinek, ang sakit ay nagdulot kay Qing Shui ng mga pigil na mga ungol. Nang mahawakan ni Wang Lin ang tinek, mga kalikat na alaala ang pumasok sa kanyang isipan, na nagdulot sa kanya ng kalituhan. Ang malalaking alon ng mga imahe ay nagpataas ng sakit at tumaas ang presyon sa kanyang isipan. Hindi niya kayang suriin ang mga alaala ng detalyado. Ang kanyang kamay na humahawak sa ika-8 tinek ay walang awa niyang hinayla ito ng 4 na pulgada. Pinagdiinan ni Qing Shui ang kanyang mga ngipin at hindi nagpamalas ng matinding sigaw. Nagpigil siya at mahinang sipol ang lumabas sa kanyang mga ngipin. Ang mga ilang maikling paghinga ay parang isang walang katapusang pag-asa para kay Wang Lin at Qing Shui. Ang mga alaala na pumasok sa kanyang isipan ay halos nagpalubog sa kanya, ngunit hindi siya bumitiw. Dahan-dahan niyang hinayla ang tinek ng mas marami. Sa huli, nahila ni Wang Lin ang tinek na nakabaon sa ulo ni Qing Shui. Nang maalis ang tinek, damyugo ang bibig ni Qing Shui. Siya ay napalaya mula sa bundok. Nahulog siya patungo kay Wang Lin at inabot siya ni Wang Lin.
Ang ulo ni Qing Shui ay nakapatong sa balikat ni Wang Lin. Ang katawan niya ay sobrang hina kaya't halos hindi naramdaman ang bigat. Tanging ang malabong mga salita ni Qing Shui ang narinig ni Wang Lin. Salamat. Pagkatapos niyang sabihin ito, nawalan ng malay si Qing Shui. Senior brother, itinapon ni Wang Lin ang tinik sa kanyang kamay at niyakap si Qing Shui. Ang mga luha ay tumulo mula sa kanyang mga mata. Hindi masama. Ngunit ang huling dalawang tinik ay mas mahirap kaysa sa mga naunang tinik. Sige, kunin mo ito at umalis. Inalag ng 7 kulay na figure ang kanyang kamay at lumipad patungo kay Wang Lin ang Dao Fruit. Sabi ko nang ibibigay ko ito sa iyo, kaya kunin mo. Hinawakan ni Wang Lin si Qing Shui at tinanggap ang Dao Fruit. Tinitigan niya ang 7 kulay na figure bago niya itago ang Dao Fruit. Kinuha niya si Qing Shui at lumipad patungo sa labasan ng 7 kulay na daigdig. Naramdaman ni Wang Lin ang matinding takot patungo sa 7 kulay na figure. Hindi niya alam kung bakit ginawa ng 7 kulay na figure ang lahat ng ito. Habang nag-iisip siya, tumigil siya bago lumabas at tumingala sa 7 kulay na figure sa malayo. Bakit? Ang boses ni Wang Lin ay mulat ng tanungin ang katanungan. Isa lang siyang laro. Kung gusto mong iligtas siya, kunin mo na lang siya. Tungkol sa kung bakit gusto kong makita kung makakayanang dumaan ng mga espiritual na tagapagsanay sa kamanghamanghang pagbabago na naranasan ng batang si Zon kung sila ay swertehin, marahil ay magagamit ko ito upang hanapin siya. Ano ang hinahanap mo? Nagkunot ang noo ni Wang Lin. Hindi niya talaga maintindihan ang sinasabi ng taong ito. Kung makatagpo ka nito, malalaman mo. Ngumiti ang 7 kulay na figure at inilog ang kanyang kanang kamay. Ang katawan ni Wang Lin ay umatras palabas ng kanyang kontrol. Nagulat si Wang Lin at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng shock habang ang kanyang katawan ay dahan-daang umalis sa 7 kulay na daigdig. Habang umalis si Wang Lin, tinanong niya ang huling tanong, ikaw ba ang Celestial Sovereign? Ako nga at hindi rin, ang mahina na boses ay umalangaw-ngaw. Si Wang Lin ay lumitaw sa loob ng Brilliant Void Star System, at ang pook na daanan patungo sa 7 kulay na daigdig ay unti-unting nawala. Bumalik ang kalayaan ng katawan ni Wang Lin, ngunit ang mga nangyaring ito ay nag-iwan ng malalim na bakas sa kanyang isipan. Parang may konting pagkaintindi siya, ngunit mas lalong nakalilito. Ano ang hinahanap niya, kung ang tinutukoy niyang batang Zon, ay si Old Ghost Zon? Ano ang kamanghamanghang pagbabago na nangyari kay Old Ghost Zon? Ang pagbabago na ito ay magbibigay daan sa 7 kulay na tao upang hanapin ang hinahanap niya. Habang tahimik na nag-iisip, umatras si Wang Lin at tinitigan ang 7 kulay na daigdig na nawala. Ang usapin kay Qing Shui ay isa lang laro, may kumislap na lamig sa mga mata ni Wang Lin. Hawak niya si Qing Shui at nakarating siya sa isang abandonadong planeta malapit sa punong himpilan ng alyansa. Wala nang mga tagapagsanay o espiritual na enerhiya sa planetang ito, kundi mga hayop na lamang. Ngunit para kay Wang Lin, ito ang pinakamainam na lugar upang alisin ang seal kay Qing Shui. Umupo si Wang Lin sa loob ng isang lambak sa planetang ito at inilatag si Qing Shui na nawalan ng malay sa harap niya. Malalim siyang huminga at ipinikit ang kanyang mga mata upang pigilin ang matinding rejection force sa kanyang katawan. Gayunpaman, mahirap itong gawin at sa huli, ang sakit lang ang kanyang napagan. Marami na siyang tinik na nakabaon sa kanyang laman. Bagamat hindi nakikita, ang sakit na nararamdaman niya sa bawat hinga ay magpapaalala kay Wang Lin sa kanilang presensya. Napakalaking halaga ng sakripisyo ang ginawa niya upang iligtas si Qing Shui. Gayunpaman, kahit na muling magpapasya si Wang Lin, gagawin niya ito ulit ng walang pag-aalinlangan, kahit na hindi ito akma sa kanyang plano, kahit na ito ay isang napaka-ignoranting desisyon. Ang dahilan kung bakit naghintay siya ng maraming taon upang iligtas si Qing Shui ay dahil noong panahon ng kanyang cultivation dati, wala siyang pagkakataon, kaya't hindi niya kayang iligtas si Qing Shui. Ngunit ngayon, sa kanyang kasalukuyang antas ng cultivation, may pagkakataon siyang iligtas si Qing Shui. Kung naghintay pa siya ng mas magandang pagkakataon, naghintay na maging isang third-step cultivator, naghintay na magkaroon ng sapat na lakas, hindi na niya malalaman kung buhay pa si Qing Shui. Minsan, kapag malinaw na binilang ang lahat, ang bawat posibleng kita o pagkawala, ang ganitong tao ay hindi alam kung ano ang tunay na emosyon. Kahit alam ang panganib, kailangan pa ring gawin. Kung si Qing Shui, alam ni Wang Lin na sa kanyang personalidad, gagawin din ito ni Qing Shui. Ililigtas niya si Wang Lin. Ito ay sapat na. Isang napakasimpleng dahilan at direktang pagpili, ngunit ilan ang mga taong makakagawa nito. Mahalaga ang buhay, ngunit may mga bagay na mas mahalaga pa kaysa sa buhay. Gayunpaman, kaunti lang ang mga tao na naniniwala pa rin dito. Hindi si Wang Lin isang gentleman o isang walang kaluluwang tagapagsanay. Isa siyang tao na may laman, dugo, at emosyon. Kabanata 1560 Malakas na alak. Sa kabutihang palad, pareho silang ganitong klase ng tao. Ang ikasyam na tinik ay nasa kanyang gulugod. Ito ay lubos na nakabaon sa kanyang gulugod at walang bahid na nakalitaw.
Wala ring sugat, para bang ito'y nagtatago lamang sa isang walang laman na bahagi ng kanyang katawan. Ang hindi malay na si Ching Shui ay may nakasimangot na mukha mula sa sakit, ngunit may bakas ng ginhawa at kasiyahan sa kanyang mukha. Ang kanyang pakiramdam ng ginhawa ay dahil kay Wang Lin, at ang kanyang kasiyahan ay dahil din kay Wang Lin. Matapos ang ilang sandali ng pagmumuni-muni, ang pagod ni Wang Lin ay unti-unting nawala. Huminga siya ng malalim at itinaas si Ching Shui na walang malay, na ang likod ay nakaharap sa kanya. Ang mga mata ni Wang Lin ay parang kidlat habang titig na titig siya sa manipis na likod ni Ching Shui. Ang gulugod ni Ching Shui ay namamaga, isang nakakagulat na tanawin. Matapos ang matagal na panahon, ang ekspresyon ni Wang Lin ay naging seryoso. Itinaas niya ang kanang kamay at dahan-daw ang pinadaan ang kanyang hintuturo pababa sa gulugod ni Ching Shui, parang naghahanap ng isang bagay. Ang mga kilay ni Wang Lin ay magkasama, para bang nag-iisip siya ng isang bagay. Sa kabutihang palad, hindi pa ito ganap na nagsanib sa kanyang gulugod. Kung lumipas pa ang mas maraming oras, ang tinik na ito ay ganap ng magsasanib sa kanyang gulugod, at hindi na ito matanggal, pinipigilan nito ang kanyang katawan at ang kanyang orihinal na kaluluwa. Kahit na ang katawan ay palitan, nandyan pa rin ito. Ang hintuturo ni Wang Lin ay biglang tumusok sa unang bahagi ng gulugod ni Ching Shui. Ang katawan ni Ching Shui ay nanginig at binuksan niya ang mga mata. Pinagapang niya ang mga ngipin upang hindi marinig ang tunog ng kanyang sakit. Bilang tugon, mahinang sinabi ni Wang Lin, "Senior brother, ang sakit ng ikasyam na tinik ay magiging mas matindi pa kaysa sa pinagsamang sakit ng mga naunang 8. Nagdaan na ako sa buong buhay ko sa paghihirap, mas anay na ako rito." Ang tinig ni Ching Shui ay malutong, ngunit napakakalmado. May kaunting lungkot sa mga mata ni Wang Lin. Matapos huminga ng malalim, hindi na siya nagdalawang isip at mahinang sinabi, "Tiisin mo." Habang nagsasalita siya, ang kanang kamay ni Wang Lin ay pumasok sa laman ni Ching Shui patungo sa gulugod. Hinawakan ni Wang Lin ang tinik. Isang mahina at manipis na tinik ang hawak ni Wang Lin sa kanyang mga daliri. Ang mukha ni Ching Shui ay naging mapatla at malamig na pawis ang lumabas. Ngunit pinagapang niya ang mga ngipin at ginugol ang sakit na iyon bilang apoy ng galit na sumak sa kanyang mga mata. Hinapit ni Wang Lin ang mahihinang tinik at dahan-daw ang hinayla ito. Para itong pagkuha ng utak mula sa buto. Kakaunti lamang ang makakayanan ng sakit na ito. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay sobrang seryoso at hindi nagpakita ng anumang pag-urong ang kanyang mga daliri. Pinagtagpi niya ang tinik at dahan-daw ang hinayla ito. Bawat pulgada na inaalis ay nagpapalabas kay Ching Shui ng mahihinang ungol. Ang mga kamay ni Ching Shui ay mahigpit na nakakapit sa lupa at nagbukas ng malalim na butas. Hindi makita ni Wang Lin ang ekspresyon ni Ching Shui, lahat ng kanyang atensyon ay nakatutok sa kanyang mga daliri. Dahan-dahan niyang hinayla at palaging pinapanatili ang isang maingat na bilis. Hindi siya naglakas loob na maging marahas. Bagamat ang malambot na tinik ay hindi pa ganap na nagsasanib sa gulugod ni Ching Shui, karamihan dito ay nagsanib na, kaya kailangan niyang mag-ingat. Lumipas ang oras. Ang ikasyam na tinik ay napakahaba. Pagkalipas ng 15 minuto, natanggal na ni Wang Lin ang karamihan nito. Ang pawis ay bumabalot sa kanyang noo, ngunit hindi niya pinansin ang pawis at nakatutok pa rin sa tinik. Ang tinik na natanggal ay ganap na itim, at isang patak ng itim na dugo ang nahulog sa lupa, na nagpapalabas ng tunog ng pagsabog. "Habarin mo na ang natitira." Ang kalmadong boses ni Ching Shui ay dumaan sa kanyang mga ngipin at pumasok sa mga tainga ni Wang Lin. Tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin. Isang saglit, ang kanyang kanang kamay ay walang awa na hinayla ang tinik mula sa gulugod ni Ching Shui. Pumutok ang itim na dugo at samuka si Ching Shui ng isang bibig ng itim na dugo. Ang kanyang likod ay pumaitaas at pagkatapos ay unti-unting bumalik sa normal. Ang malalim na hininga ay lumabas mula sa bibig ni Ching Shui, at tumagal ng matagal bago niya napanumbalik ang kanyang paghinga. Ang kanyang mga kamay ay bumuo ng isang seal at nagsimula siyang magmeditasyon. Ang mukha ni Wang Lin ay mapatla, at pagkatapos itapon ng tinik, isinara niya ang mga mata upang magmeditasyon. Nang bunutin niya ang ikasyam na tinik, naranasan din niya ang parehong sakit, para bang ang kanyang utak ay hinuhugot din. Bagamat hindi kasing tindi ng sakit ni Ching Shui, ito ay malupit pa rin. Pagkalipas ng kalahating oras, binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Maingat na sinabi ni Wang Lin, "Senior brother, ang huling tinik." Dahan-daang huminga si Ching Shui at humarap kay Wang Lin. Tahimik niyang tiningnan ang kanyang nakababatang kapatid. Nang makita niya ang pagod na ekspresyon at ang tuyong pulang dugo, may bahid ng lamang sa kanyang mga mata. "Lumaki ka na." Nagpakita ng ngiti si Ching Shui. Ang nakababatang kapatid na nasa kanyang harapan ay hindi na ang maliit na mag-aaral na nangangailangan ng kanyang proteksyon kundi isang napakalakas na tao na kayang yumanig sa buong sistema ng mga bituin. Tiningnan ni Wang Lin si Ching Shui at ngumiti. Bagamat puno ng pagod ang ngiting ito, ipinapakita nito ang tunay na kasiyahan. "May alak ka ba?"
Inalog ni Qing Shui ang kanyang mga kamay. Ang kanyang katawan ay matagal nang nakagapos, kaya ngayon ay tila medyo kakaiba. Tumanggo si Wang Lin at inilabas ang kanang kamay patungo sa kalawakan. Lumabas ang kanyang imbakan at lumipad palabas ang isang garapon ng alak. Nagtawanan si Qing Shui at kinuha ang garapon ng alak. Uminom siya ng malaki at ang maanghang na pakiramdam ay kumalat sa kanyang katawan. Bumuga siya ng malalim na hininga at ibinigay ang garapon ng alak kay Wang Lin. Matapos kunin ni Wang Lin, uminom din siya ng malaki, at ang maanghang na pakiramdam ay kumalat din sa kanyang katawan. Nagkatinginan sila at nagsimulang magtawanan. Ang kanilang tawanan ay puno ng kasiyahan. Napakabihirang magtawanan silang dalawa ng ganito kaligaya. Matapos tanggalin ang tinik na ito, ang aking pagpapalakas ay maibabalik at magpapalakas pa. Essence ng pagpatay, essence ng pagpatay. Habang nagsasalita si Qing Shui, may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata, ngunit itinatago niya ito sa kanyang kalooban. Kinuha niya ang garapon ng alak mula kay Wang Lin at uminom ng isa pang malaki. Tumigil ka, ako na ang bahala. Sumak ang lamig sa mga mata ni Qing Shui at tumayo siya. Kumuha siya ng isa pang lagok ng alak bago ang kanyang kaliwang kamay ay humawak sa purpleng tinik at walang awa itong hinayla. Nagkaroon ng malakas na tunog at ang mga namamagang ugat sa buong katawan ni Qing Shui ay kumilos ng malakas. Marami sa purpleng tinik ang nahila palabas. Matagal mo nang tinataka ng kanyang Celestial Lord, lumabas ka na. Ang tinig ni Qing Shui ay malamig, para bang hindi niya alintana ang sakit. Kinuha niya ang huling bahagi ng purpleng tinik at pumutok ito. Ang bahagi na nakakabit sa kanyang ugat na dugo ay naisa ng umatras, ngunit hindi man lang tinignan ni Qing Shui ito. Itinapon niya ang kabilang kalahati at ang mga daliri niya ay kumilos parang espada patungo sa kanyang ugat ng dugo. Ang nakakagulat na dami ng essence ng pagpatay ay sumabog papasok sa kanyang ugat ng dugo. Kung ayaw mong umalis, mamatay ka sa loob ng katawan ng Panginoong ito. Nang bumaba ang mga daliri ni Qing Shui, lalo pang bumilis ang pagbagsak ng itim na nyebe. Ang essence ng pagpatay na kahit si Wang Lin ay nagulat ay umagos mula sa mga daliri ni Qing Shui patungo sa kanyang katawan. Pumutok na tunog sa loob ng kanyang katawan at isang malupit na sigaw ang tila umabot mula sa mga namamagang ugat bago hamupa. Para bang ang tinik na mukhang buhay ay agad pinatay ng essence ng pagpatay ni Qing Shui. Ang katawan ni Qing Shui ay nanginig at samuka ng isang bibig ng itim na dugo. Ang kanyang payat na katawan ay nagsimulang lumaki at bumalik sa kanyang orihinal na anyo. Sa oras na ito, ang essence ng pagpatay sa loob ng kanyang katawan ay sumabog at ang langit ay naging madilim. Habang ang itim na nyebe ay bumagsak, isang phantom door ang lumitaw. Ang gate ng buwan.